po, manungang adlaw sa wikang Palauan. Biyernes na nga po, last Friday of the month na mga kapatid. Akalain natin yun, pero syempre, mauuna pa rin po tayo sa pagsisimula ng isa na namang punong-punong araw. Mismo, alas 5:30 nga na nga po, mga kapatid. Kung antok-antok pa, abay, buwangan na po tayo at tumutok na sa inyong paboritong kasalo sa umaga para sa mga siksik naming pampagising. Kabilang na nga po dyan itong mga papasadahan nating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, gaya na lamang nitong sinasabi ng NEDA na sa kabila ng mga away politika, ayos pa rin daw ang ating ekonomiya. Nako, interesante yan, Andrea. Pero syempre, thank God it's Friday pa rin tayo. At bukod sa mga balitang gaya niyan, may mga iba pa tayong hinanda, lalo na ngayong magpapasko na. Yan. Mas gawin pang merry ang vibe sa pagkakabit ng mga palamuti at decor. Marami po yan sa dinayo ni Mami Tricky sa Antipolo. Kung naghahanap naman ng paghanda, abay ihaw na. Yan ang ibibida sa atin ng on the go na si Maui dyan sa Pasig. Yun, welcome back pala ha. Welcome back! Bagong lapag, amoy Singapore. Wala bang jet lag? Jet lag, 4 na oras lang yun. Ganun ba? At dahil Namiss nandito ko si kayo, Mama Angela, we missed you. Dahil nandito ka, Mama Angela, susulitin na natin ang ating Yes. Biyernes. Yun. Diretso na po muna tayo sa unang pasada ng mga balita. Sa kulungan ang diretsyo ng Balik Pinas na scammer ng bilyon-bilyong pisong investment. Sa tindi ng umano'y pambubudol niya, may mga biktima raw na nagkasakit sa kakaisip at meron pang namatay. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Manahimik. Ano bang sabihin ko ay maaaring gamitin laban sa'yo. Gawin ay Hindi pa nakabababa ng eroplano. Sinalubong agad ng mga pulis ang lalaking pasaherong ito sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay. Ipinadeport si alias Pantollana mula Bali, Indonesia matapos maharang sa isang airport doon noong November 9. Sinasabing utak siya ng bilyon-bilyong pisong investment scam. Katunayan, may 15 warrant of arrest dito sa Pilipinas laban kay alias Pantollana para ito sa mga kasong estafa at syndicated estafa. They have several covers sa kanilang mga operations. They were able to convince people to invest their hard-earned money in various businesses na sabi high yields, high returns. Sa grupo pa lang ng biktimang si Aida, hindi niya tunay na pangalan. Umabot daw sa mahigit 300 milyong piso ang natangay sa kanila ni Pantollana, isa sa mga modus ng sospek. Mag-iimbita ng mga artista at politiko sa mga inoorganisa niyang event. Panghatak niya ito sa mga nililigawan niyang mag-invest sa kanilang negosyo. Kasi nakita namin nandun sila in all walks of life po. Even yung mga talagang mayayaman na hindi na kailangan ng pera, andito rin po bisita po nila. Kaya po kami nainganyo talaga. Kaya po kami nagtiwala. Sa una raw ay may natanggap pa silang tubo mula sa kanilang investment. Pero ang pangako sa kanilang mabilis na balik ng pera, mabilis ding naglaho. May mga initial payments, paikutin ka ng isa. Oh. Tapos bigla na lang, syempre, dahil kumita nga, yung mismong initial payment, ibabalik mo as additional investment. At the end of the day, wala talaga, ubus talaga. Ang dami ho dito nagkasakit, ang daming nasirang pamilya, yung iba nga ho, namatay na eh. Matipid naman ang pahayag ng sospek. Gusto ko sana kaso ayaw nila, wag na lang. Muli namang nagbabala ang CIDG sa publiko na kilatising mabuti ang mga pagpapasukan ng pinaghirapang pera. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Grabe, no? Abot sa 4 na bilyong piso. Hindi ka talaga makakatulog magkakasakit ka talaga. Baka pagka mamatay ganyan. na ako Pinag-uusapan nun. din natin. Yun kasi yung lagi nating iniisip, di ba? Na minsan, kagaya ng sinasabi nila, may mga imbitado na mayayaman na nandoon. So ikaw, maiengganyo ka dahil inisip mo, ay, yung mga mayayaman nga nandito, so I want to be like them. Oh. Kung associated sila, di maaari na pwede ako magbigay. Parang it builds credibility Credibility. of Yes. the investment. Oo, tama pero yun. superficial credibility Oo, yan. pero- Kasi maaring naimbita lang talaga, pero hindi mo naman tatanungin doon, uy, matagal na ba kayo magkaibigan? Oo. So ako, ang lagi kong iniisip dyan, sana maging mindful tayo, lalo na mga negosyante. Alam mo ba, hindi madaling magnegosyo. Kaya pag sinasabi na
meron akong ganito, meron akong ganito, mapapaisip ka, when it's too good to be true, it It's probably not true. is. Oo, that's right. Pati baka yung iba nga, naalala mo, pinag-uusapan natin Yes, kahapon, na na- pwedeng last money na yun ng Oo, iba ito, eh. alam Or mo, pinag-ipunan, buong pwedeng buhay. Yung talagang Yes. ilang taon nilang, baka dekada pa nga na inipon nila, tapos, uy, okay to, may mga artista, may mga kilalang personalidad dito. Na dito yung Dimples Romana. Sabi-sabihin, maglalagay ako ng ano dito. Pero ako, sure ako, hindi papasok si Dimples Oo sa naman, mga hindi. ganyan. Hindi, tsaka marami akong natutunan kaming Pati mag-asawa inaaral along niya the muna. way. Oo. No, hindi kami naging perfecto pagdating dyan. Pero pagdating sa mga pag nakaramdam pa lang ako, ay, ayoko Totoo. na niyan. Kasi malalaman mo lang yan pag nandoon ka na at naisip mo, teka, at lagi kong tinitignan, sino ba ang mga, ano bang klaseng moral values meron ang mga kasama ko dito? At kung hindi pantay yan, That's a good point. sa family values naming mag-asawa, ay aatras ako talaga. Yes. At tandaan natin ang pera. Pag yan na-stress, kaya mo, sabi kinamatayan na. Hindi ako magtataka dahil nga, maaaring ito na yung huling pera mo, nila. na pinasok nila. Pero, Pati verify nyo, yung pwede double check ba Totoo, muna? totoo. Yung Definitely. kunyari, yung Due tanong-tanong, diligence ang tawag parang okay dyan. lang nyo ba ito ganito? Lehitimo Uy, ba to? Pero alam mo, ingat din sa mga rekomendasyon. Kasi nakakadali din yan. Minsan kahit pamilya mo, kaibigan mo, maaari na hindi masabi sa'yo. So ang gawin ninyo, meron namang mga government agencies Due na pwede diligence kayong mag-check. Due diligence Oo. talaga. Tapos kapag At may lawyers. feeling na, lawyers, kung may feeling na talaga kayo na hindi okay, gut feel, pwede yun eh. At saka pag masyadong I believe in that. mabilis, wala Totoo. namang negosyo na Miss, mabilis alam mo, kikitain. ano talaga yan, kumbaga nagiging gawain ng mga scammer yan, ano? Yung umpisa, papakitain ka para makita nila na meron, pero yung pala hindi. Hindi. Pero may Oo. singit ko lang, ano, ito international na rin tong news na to, nakita ko to sa international news agency. At sinasabi nga nila, dahil nga daw sa pakikipag-ugnayan ng, ng immigration dun sa Interpol Red Interpol, Notice, yes. ito yung mandato talaga na ang ASEAN region natin is free from transnational crime. So kaya na ipabalik siya kaagad dito. Okay? Samantala, ito po, hindi raw uurungan ng PNP ang kontra-demandang isasampa sa kanila ni VP Sara Duterte. Malinaw raw sa video kung sino ang totoong nagkamali. Nasa frontline po ng balitang yan, si Maricel Halili. Ang komosyong yan noong Sabado sa paglipat sa ospital kay OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, humantong sa dimandahan. Si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor na itinulak at itinaboy sa video, nagsampa ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion laban kay Vice President Sara Duterte at ilan pang tauhan ng OVP. Ang resback dyan ng bise, kontra-demanda laban sa mga pulis. We are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Hindi naman daw uurungan ng Philippine National Police ang reklamong isasampa ni VP Sara, lalo't malinaw naman daw kung sino ang mali. Kitang-kita naman sa mga video na sila mismo ang may gawa. So, ang pagtulak na yun, that is direct assault. That is preventing and body contact yun sa isang pulis na nagtatrabaho lamang. That cannot be forgiven. We cannot let it pass. Dagdag pa ng PNP, kung tutuusin nga raw, marami pa silang nakikitang posibleng isang pangreklamo laban sa kampo ng bise. Pero hahayaan na nila ito sa Department of Justice at National Bureau of Investigation. Sa gitna ng banggaan ni na VP Sara at Pangulong Bongbong Marcos, lumutang din ang usapin ng kudeta. Lalo nung hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang suporta ng militar kay PBBM. Tinabla na yan ng mga aktibong sundalo at maging ng mga retiradong opisyal ng AFP at PNP. It's uncalled for, it's harmful, it's dangerous yan. Because basically it will undermine yung ating democratic process. They're more professional. In fact, ang trust rating ng Armed Forces napakataas eh. No? So, hindi sila sabihin na natin na maswesway nitong partisan activity na nangyayari ngayon. Kasi professional sila eh. Ayon pa kay retired Colonel Ariel Quirubin, baka naman madaan pa sa usapan ang bangayan ng mga Duterte at Marcos. Pero nang tanungin si VP Sara kung may chance pa ba sila ni PBBM, ang sabi niya, I believe, ma'am, that we reached the point of no return.
Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Yun na nga. Irreparable na. Alam mo, nakausap ko yung isang political analyst few days ago. Yun ang sinasabi niya. I don't think there's pag-asa na magkasundo itong mga to. Dahil sobrang lalim na. Sobrang lalim na. Sobrang lalim. Pati kita mo, ang dami ng damay. Kumbaga, ang dami ng nagkakasuhan. Oo, ang dami ng nasabi. Ultimo PNP, kinounter-charge pa ngayon ni VP Sara. Diba? Kasi initially, nanggaling yan doon sa pushing and shoving doon kay Lieutenant Colonel Jason Villamor. Diba? Remember? Yung nag-viral video. Kasama din yung VP PSG nga ni VP Sara. Sila Chika. Na pushing and shoving. So ngayon, sabi naman ni VP Sara a few days ago, sige, kakasuhan nila kami, kakasuhan din namin sila. So, robbery, kidnapping, yan isa sa pero mga ang tanong ko naman, on a much bigger scale, if you are watching outside of the country, ekonomista ka, or balak mo mag-invest in the Philippines, when you see the Unite Team or Unit Team being this way, the point of no return na ang peace talks, anong niyan? It's good that you mentioned that. Kasi number one, sabi nga nila, ngayon, syempre titignan ng mga investors yan, yung global ranking, no? Kung meron bang risk sa politika yung isang bansa. And you know, when I was in Singapore, I was with several diplomats at saka yung British ambassador doon sa Singapore. And a lot of businessmen were also there. Pinag-uusapan nila, alam mo, they asked me about it. Sabi niya, what's happening in your country? What's happening with your country? Your vice president is trying to threatening your president. What's happening? So, does it give off a different perspective of the Philippines? Kasi kasama yan sa economically yung global ranking. Isa yan sa tinitignan nila, yung political risk ng isang bansa. So, ang isang bansa, kung nakikita nila nagkakagulo, medyo may instability nakikita nila. Pati kasi nga, it's the highest and the second highest position in the land ang nagbabanggaan. So ngayon, it's not just the Philippines that is affected, pati yung, yun nga, mga ibang bansa na rin, kumbaga nagiging global issue na din siya. Hindi issue pero global concern. Dahil ang dami ng, ano nangyayari sa Pilipinas ngayon? Kasi presidente nyo at vice-presidenta nyo nagbabangayan. Totoo yan. Pero ito muna ha, hindi raw apektado ng tumitinding bangayan sa politika ang ekonomiya ng bansa. Dumadami pa nga raw ang gustong mag-invest ngayon at tumaas din ang outlook sa credit rating ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Lahat. Sa kabila ng mainit na bangayan sa politika, siniguro ng economic team ni Pangulong Bongbong Marcos na wala itong epekto sa ekonomiya ng bansa. It's business as usual for us. And I don't think that these political noises would have any impact on the economy. Kahit nga raw foreign investors, deadma lang sa bangayan. Sa katunayan, patuloy daw ang pagpasok ng maraming investments. We are pursuing those investments. So they haven't mentioned anything yet about these things that are happening in our country. Ang importante naman daw sa business community ay ang pagpapanatili ng economic agenda ng Pilipinas. Patunay dyan ang pagbibigay ng mataas na grado ng bansa mula sa credit rating agency na Standard & Poor Global Ratings o S&P. Nananatili sa BBB Plus ang credit rating ng Pilipinas, pero itinaas sa positive ang outlook nito kaya posible raw na umabot ito ng A- rating. Pinapakita nito na may tiwala ang international lenders na may kakayahan ng Pilipinas na magbayad ng utang. Ang resulta, mas bababa ang babayarang interes ng bansa sa utang dito. Nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang economic team kasama sina Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Pero hindi raw politika ang agenda nila, kundi budget. The President wanted to get the assurance that the priority projects of this administration, projects that have been so well identified as critical to achieving that social and economic transformation that it wants to achieve in the medium term, are funded in 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sinimulan na ng Bicameral Conference Committee plansyahin ang 2025 national budget. Inaabangan ngayon kung madaragdagan pa ang budget ng Office of the Vice President. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños.
Pinangunahan ni na Senate Finance Committee Chairman Grace Poe at House Appropriations Committee Chairman Zaldico ang pagbubukas ng Bicameral Conference Committee para sa deliberasyon ng 2025 National Budget. Nagpaalala sila na dapat maging prioridad ang pinakakailangan ng taong bayan. Kailangan din nating tiyakin na sapat para matugunan ang mga tunay na pangangailangan ng bansa. Today, we will make those tough decisions. But let's not forget, this is also a time for cooperation and compromise. As we move forward, let us find ways to reconcile our differences and ensure that our efforts align with the programs and priorities of the present administration. Kabilang sa mga inaabangan tatalakayin sa BICAM ang pondo para sa AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program. Isiningit ito ng Kamara na may halagang 39.8 billion pesos pero tinanggal naman sa bersyon ng Senado. Aabangan din kung madaragdagan pa ang budget ng Office of the Vice President na unang tinapyasan sa Kamara at hindi na rin dinagdagan sa Senado. Sa kabila yan ang pakiusap ng mga kaalyadong mambabatas ni Vice President Sara Duterte na dagdagan ang nasabing pondo. Pero walang nangyaring debate sa BICAM. Nagdesisyon ang mga senador at kongresista na bumuo ng Joint Technical Working Group na siyang susuri sa budget bago nila ito pirmahan. Pero may hirit si Senator Bato de la Rosa bago magkapirmahan. Before we sign the BICAM report, please give us enough time to read over again and check for everything, Madam Chair, before we sign. Para hindi tayo magmukhang tanga after signing, Madam. May paalala rin si House Speaker Martin Romualdez at Senate President Jesus Codero sa mga kapwa mambabatas. Let's keep things practical and straightforward. Let's focus on what will make the biggest difference for the Filipino people. Bago tayo mag-adjourn para sa Christmas break, ito'y matatapos, mapagtitibay na magkabilang conference panel at may bibigay sa Pangulo bago magpasko para kanyang ma-review at mapagtibay ito bago pumasok ang darating na taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Kambyo naman po muna tayo sa ibang balita. Nauwi sa pananaksak ng gunting ang away kalsada ng isang siklista at isang nagkakariton sa Tondo, Maynila. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Nagkasalubong ang lalaking nagtutulak ng kariton at lalaking sakay ng bisikleta sa Tondo, Maynila nang bigla silang magpambuno hanggang sa sinaksak ng gunting ng lalaking nakakariton ang lalaking nakabisikleta. Normal lang na umalis ang lalaki, dala ang kanyang kariton matapos ang pananaksak na parang walang nangyari. Lumalabas sa investigasyon na matagal nang may alitan ang dalawa. Sumigaw yung victim natin doon sa suspect na tumabi ka dyan, baka masagasaan kita. Ngayon dahil sa meron na silang matagal na alitan, inundayan ng saksak ng suspect natin yung biktima natin sa iba't ibang parte ng katawan niya. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima matapos magtamo ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Makalipas ang 2 oras mula nang mangyari ang krimen, nahuli ang suspect sa Morga Street. Nabawi sa kanya ang gunting na ginamit niya sa pananaksak. Kinilala ang suspect na si Alias Caloy, 46 anyos. Inamin niya ang pananaksak pero itinanggi niya na matagal na silang may alitan ng biktima. Oo, inabangan niya po ako. Yun, sabi niya pong, ngayon tayo. Ayun, siyempre, ako na po ang pakay po nun. Hindi ko po kilala po yun, sir. Wala kayong alitan dati? Wala po, nagkataon lang po yung nagpanulubong po kami. Yung pong araw din po yun. Mahaharap ang suspect sa reklamong frustrated murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Patay naman ang isang call center agent sa Cebu City matapos pagbabarili ng riding in tandem. Posibleng selos daw ang motibo sa pagpaslang sa biktimang miyembro umano ng isang gang. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kuha ng CCTV nitong Miyerkules ng hapon, makikita ang mga estudyanteng nagpa-practice ng sayaw sa Barangay Tejero, Cebu City. Nang biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Ang mga bata, napakaripas ng takbo. Sa pool din sa video ang humarurot na motorsiklo. Ang riding in tandem na yan ang kumitil sa buhay ng biktimang si John Dave Estoton. Hindi nakita sa CCTV pero 2 tama sa ulo at 1 sa dibdib ang ikinamatay ng biktimang isang call center agent. Base sa investigasyon, nakaupo at karga ng biktima ang kanyang pamangkin sa labas ng kanilang bahay. Mabuti na lang daw at naibaba nito ang pamangkin sa crib bago siya barilin.
Tinitingnang anggulo ang pagkakasangkot ng biktima sa isang gang. Posible din daw na selos ang motibo sa krimen. Sa panay, katong na-link nga nako na girl nga gipost anang Isa pa dyan yung na-link na girl na ipinost ng biktima sa story niya. Sunday raw nagkasama pa sila together with kagrupo nila sa Crips. We do not know. Yung babae is in a relationship daw and then may nobyo o maybe live-in na baka nagselos. Labis naman ang paghihinagpis ng kaanak ng biktima. Anong gaingon anak ninyo? Dali kayo bata pa rin dyan din. Gagmay pa tayo yung mga anak niyo kabuok. Patuloy ang paggalap ng mga CCTV sa lugar na posibleng makapagturo sa mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa pool sa video ang pagsalpok ng motorsiklo sa isang taxi sa Cainta, Rizal. Sa lakas ng impact, patay ang rider at kanyang angkas. Nasa Frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Pansinin ng taxi na ito. Tatawid yan sa kabilang lane ng Felix Avenue sa Cainta, Rizal para kumaliwa at pumasok sa isang subdivision. Tiyempo namang papasalubong ang isang motorsiklo mula sa kabilang lane. Sinubukan pang umiwas ng rider pero sumalpok pa rin ito sa taxi. Sa tindi ng impact, tumilapon ang dalawang sakay ng motor. Nangyari yan pasado alas 12 ng madaling araw kahapon. Patay ang 20 anyos na rider at 19 anyos na angkas nito na pauwi na sana sa Quezon City. Ang ginawa ni motor, pumilit siyang humabol. Paghabol niya, nagkaroon sila ng miscommunication, nabangga pa rin ni taxi si motor. Tatlo naman na sugatan, kabilang ang dalawang minor de edad. Nag-aayos lang sila ng sidecar sa gilid ng kalsada nang tamaan sila ng tumilapong motor. Pag yuko ko, yun na lang, nakikita, narinig ko lang, pagbagsak, pumutok, boom, ayun, pagputok. Naano ako, nawala lang akong malay. Kahit anong ingat mo, may mga hindi nag-iingat din eh. Nakakulong na ang 71 taong gulang na taxi driver. Depensa niya, sadyang mabilis daw ang takbo ng motor. Nagtaka nga ako, bakit ang tulin? At ang bangga niya sa akin, kung nag-minor lang siya, nagpalusot na ako, hindi. Maharap ang taxi driver sa reklamong reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries, and damage to property. Madalas traffic dito sa kahabaan ng Felix Avenue sa Cainta. Pero ibang usapan na raw kapag gabi o madaling araw kung saan mas kakunti yung sasakyan at harurot naman kung magpatakbo ang mga motorista. Mula Hulyo nitong taon, panglima na ang insidente sa mga banggaan sa lugar. Ang masaklap, lahat may nasawi. Nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa Cainta LGU para magdagdag ng mga warning signs at traffic lights sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa Iloilo naman po, patay ang isang rider na tumilapon matapos bumangga sa bakal na tubo na karga ng isang sidecar. Nasa Frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Dahan-dahan ang pagliko ng sidecar na ito sa Barangay 6, Poblasyon Tigbawan, Iloilo. May karga itong bakal na tubo, umabante ang sidecar. Sakto naman dumanong maharurot na motorsiklo hanggang sa nasa pool ng metal pipe ang leeg ng rider. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider. Sinugod ang biktima sa ospital pero binawian ang buhay. Ayon sa Tigbawan Police, mabilis ang takbo ng motorsiklo. After nang nabangga sa GI5, tumilapon siya at saka yung motor niya ma'am nakabangga sa nakapark na pickup. Nasa kustodiya na ng pulis ang driver ng sidecar. Inihintay pa kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa pool naman sa CCTV, ang pagnanakaw sa isang grocery store sa Tondo, Maynila. Ang suspect, dating empleyado pala ng grocery. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Pagmasdan ng lalaking ito na lumabas sa gate ng isang grocery sa Barangay 202, Tondo, Maynila, naka-uniforme pa ng nasabing establishmento ang lalaki na may daladalang eco bag. Tumawid ang lalaki saka sumakay ng tricycle. Sa pag-alis niya, tangay na pala ng lalaki ang higit kalahating milyong pisong kita ng grocery at ang black box ng kanilang CCTV kung saan nakasave ang mga kuha nito. Ang hindi naisip ng suspect, may CCTV rin sa labas ng grocery na minomonitor ng barangay. Kaya sa pagdulog dito ng bisor ng establishmento, nakilala ang suspect na dating nagtrabaho sa ninakawang grocery. Sabi, medyo kahawig nung dati nilang empleyado na tinanggal nila last month lang. Dahil sa yung mga ipinapans niya, may mga discrepancy rin. Base sa investigasyon, sumalisi ang lalaki bago nagsara ang grocery.
Nagtago siya sa likod yung sa sako na garbage bag. Sinubukan niya nga baklasin yung bolt. Pero dahil dati siyang empleyado, nakuha niya yung susi mismo nung bolt. Naaresto ang suspect sa bahay nito sa Luwalhati Street sa Tondo sa ikinasang follow-up operation. Aminado naman siya sa nagawang krimen. Nakuha mula sa suspect ang black box ng CCTV at ilang tools na ginamit ito sa pagnanakaw. Nabawi rin ang pera sa kanya pero bawas na. Nabawas na more or less 50,000. Naaminado naman siya at nakita rin naman ng management na nataya niya sa online casino. Parang lulong siya sa pagsusugal. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang suspect. Nakakulong na siya sa Manila Police District at mahaharap sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa iba naman pong balita, malapit nang makabalik ng Pilipinas ang nakatatandang kapatid ni Mary Jane Veloso na nakaranas ng pang-aabuso sa Saudi Arabia. Eksklusibo niyang ikwinento sa News 5 ang malabangungot na karanasan. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Naghahanda na ng kanyang mga gamit ang OFW sa Saudi Arabia na si Marie nang makausap ng News 5 sa pamamagitan ng video call. Siya ang ate ni Mary Jane Veloso, ang Pinay-convict na nasentensya ng kamatayan sa Indonesia dahil sa illegal na droga. Pero sa pagkakataong ito, si Marie mismo ang may kinahaharap na kalbaryo. Ikinwento niya sa News 5 ang dinanas niyang bangungot sa kamay ng lalaking employer sa Saudi Arabia sa loob ng 2 taon. 2 beses lang po niya akong inakap ng patalikod, sabay hawak po sa dalawang hinaharap ko. Lagi niya po akong pinapakitaan ng mga malalaswang video po sa cellphone po niya. Naidulog na niya ang kanyang sitwasyon sa Department of Migrant Workers. Sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, minadali na nila ang pagproseso sa pagpapauwi kay Marie. Tiniyak rin ng ahensya na babantayan nila ang investigasyon ng gobyerno ng Saudi sa reklamo ng OFW. Sabi namin before Christmas pero sooner than we expected, within this week makakauwi na yung kapatid ni Mary Jane. Posibleng makabalik ng Pilipinas ang ate ni Mary Jane sa Sabado ng madaling araw. Noong isang araw naman, nakausap din ng mga magulang niyang sina Nanay Celia at Tatay Cesar si Mary Jane. Talagang ito na po siguro ang pinakamasayang Pasko po sa amin sa nakaraang 14 na taon na hindi kami magkakasama. Ito na po siguro ang pinakamasaya sa buhay ko. Sana po pagdating niya po dito sa Pilipinas, bigyan na po kaagad ng clemency at makauwi na po sa aming bahay. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, tuloy-tuloy ang dialogo sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia para sa maayos na turnover kay Mary Jane. Inaasahang 1 linggo bago magpasko ay balik Pilipinas na si Mary Jane Veloso. Pero tanging hiling niya sa kanyang mga magulang, patawarin na ang 2 recruiter na nagpain sa kanya sa kapahamakan upang makapagsimula na sila ng kani-kanilang bagong buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Samantala, isinusulong ng airport taxi operator sa NAIA na doblehin ang flag down rate. Pero hindi pa man yan aprobado, may ilang pasaherong umaangal na. Nasa frontline po ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Dumarami ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport, lalo ngayong mag-holiday season. Pero teka, may panibagong dagdag gastos ang mga pasahero. Nagbabadya kasing itaas ang flag down rate ng mga airport taxi. Ayon sa airport taxi operators, nalulugi na ang mga driver dahil 2008 pa ang huli nilang taas singil. Ilang beses na tayo nagkaroon ng ng gasoline. Hanggang ngayon wala namang increase up to then. Kaya naghain sila ng petisyon sa LTFRB na itaas sa 150 pesos ang kanilang flag down rate. Doble yan mula sa kasalukuyang 75 pesos. Habang ang 4 pesos na patak ng metro kada 300 meters at 2 minuto sa traffic, gusto nilang maging 10 pesos na. Ang bawat isa nitong airport metered taxi nakakagawa ng 3 biyahe sa isang buong maghapon. Malayong malayo sa 20 na nagagawa ng isang regular taxi dahil hindi sila pwedeng basta-basta kumuha ng pasahero kung saan-saan, kundi dito lang sa NAIA. Bukod dyan, matatanda ang malaki ang itinaas ng parking fee ng NAIA. Pumapalo sa 1,200 pesos ang overnight parking doon mula sa dating 300 pesos lang. Kaya ang madalas na bumabiyahing si Mario, dumadaing sa parking at sa nakaambang taas pasahe sa airport taxi. I left my car na lang doon sa Dasmariñas. Dati mura lang dito overnight. Iniiwan ko 4 days ngayon. Mahal na. Ito pa itataas pa nila.
Aba naman. Una nang nagtaas sa 50 pesos flag down rate ang regular taxi ngayong linggo. Isinusulong yang itaas pa sa 60 pesos. Ayon sa LTFRB, pagdedesisyon na nila ang mga petisyon sa susunod na taon. We really have to do everything to at least reduce these increases or taper it down. Kasi pag sobrang laki, tatamaan talaga yung ekonomiya natin. Dadaan muna ito sa NEDA at public hearing kasama ang mga consumer group para masigurong kakayanin ng publiko ang mga rate hike. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ayun, Mula 150. 75 to 150. Oo. Doble. Oo. Kung Kaya- kailan magpapasko, alam naman natin, doon din nagsisiuwian. Yung mga balikbayan natin, yung mga bibisita, dito magpapasko, dito syempre mag-holidays kasama yung mga kaanak nila. So, pag-aaralan naman ng NEDA, kung dahil masakit talaga po yan, makakamdaman mo Alam yan. mo ba't mo mararamdaman? Ang luwag ng parking ngayon sa airport. Kasi yung overnight parking dati, Tumaas. pahirapan dahil 300 lang. Oo. Ngayon, 1,200 Tumaas na. So, na. may epekto talaga pag umaangat ang konting parking, ganito. Pero ako kasi, I always come from, paano ba intindihin ito Totoo. on a perspective ng isang taxi driver, Oo. taxi operator? Kanina kinocompute ko, di ba? Kinocompute ni Kasi Mami sabi ko, kung Jimsy. 2008 pa lang, kasi Yung syempre, muli, I'm coming from budget ng nanay. So, kung Tas inflation is real inflation pa. is real. Di ba pag nagre-renta ka nga ng condo, bahay, every year umaangat konting at nasa angat kontrata eh. yun. Oo. Kaya ang tinatanong ko nga si Mama Angela kanina, paano bang competition ng matrix niya no, pagdating sa ano? Kasi dapat feeling ko, na-update din siya base sa supply and demand. Kasi dati, wala namang mga yung mga ating Ang mga ride-hailing. ride-hailing apps, Ah. so wala namang ganyan. Pero ngayon kasi meron na, kapag kinumpute mo yung 150 sa 16 years, Oo. parang 9 pesos Ayun, every na-compute year na ang niya ano kanina. niya. So parang ako naman, naawa din Naawa ako ka kasi- naman sa mga Oo driver. Syempre naman, naman. Pero feeling ko naman, ang gagawin nila, 'di ba kasi magkakaroon ng consolidation effort 'yan Yes. between the consumers tapos yung taxi sa LTFRB. Magkakaroon yan ng pag-angat pero hindi yan mapagbibigyan yung 150. It's too much of Mukhang drastic eh. Ay, kasi ang tanong ba dyan ay parang nabawi? Kasi walang pagtaas ng mga nakaraang Wala taon, eh. kaya Hindi parang ko nga alam binawi. kung, kasi Ganun ba usually yun? dapat may magpupush niyan para ipakita sa kanila. O kailangan na iangat ito, itaas ito. Pero ngayon hindi ko alam kung bakit umabot ng since 2008, hindi pa sila nagtaas. Pero yun nga, kawawa din naman. Oo. Alright. Okay, ito naman sa ibang balita. Pasadahan naman po natin ang ilang balita abroad. Pasintabi po, sensitibo ang ibabalita natin ngayon. Nilamon ng dambuhalang sawa ang isang lalaking magsasaka sa Indonesia. Kinailangan pang hiwain ang hayop para makarecover o marecover ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Nakausli ang kalahati ng katawan ng lalaking yan sa hiniwang python sa North Luwu Regency, Indonesia. Buong-buo siyang nilamon ng sawa. Buong-buo ring na-recover ang katawan ng biktima. Paano yan nangyari? Si Peko, isang magsasaka, ay huling namataan sa tubuhan, pero hindi na siya nakauwi pa. Kaya naman hinanap siya ng kanyang mga kaanak. Nagkataong nakita sa plantasyon ng tubo ang isang reticulated python na may 7 metrong haba. Kinutuban ang mga kaanak na baka kinain ng sawa si Peko hanggang sa napatay ng mga residente ang python. Napansin ang malaking umbok sa katawan nito, kaya hiniwa nila at doon nga nadiskubre ang bangkay ni Peko. Ayon sa mga otoridad, posibleng niligkis ng sawa si Peko sa kanilamon ng buong buo. Ikikremate ang katawan ng biktima. Mula 2017 pang 5 kaso na ito sa Indonesia ng taong kinain ng sawa. Kabilang din dyan ang isang lola na nadali ng python sa gubat. Nababahala tuloy ang mga otoridad. Sa kapitbahay naman ng Indonesia na Malaysia, isa ring python ang bumulaga sa isang bahay. To the rescue naman ang animal control team. Nagtago raw ito sa kisame sa kagumapang sa sala. Wala namang nasaktan. Pinakawalan din sa gubat ang mahigit 5 metrong habang sawa. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ramdam na raw sa Metro Manila ang mas malamig na simoy ng hangin dala po ng amihan. Kaugnay po niyan, makakapanayan po natin sa telepono si Rhea Torres, Pag-asa Weather Specialist. Ma'am Rhea, happy Friday po. Magandang umaga po sa inyo.
Yes po, happy Friday po, happy weekend din po, at magandang umaga din po. Ma'am Rhea, ano-ano pong parte ng araw po? Kaya yung pinakamararamdam ng ating mararamdaman natin mga kapatid, yung amihan po dahil yung malamig na simoy ng hangin dito po, lalo na po sa Metro Manila. So currently nagkakaroon po tayo ng surge ng northeast monsoon. So pag may surge po, lalakas po talaga yung epekto ng amihan, and usually po naaapektuhan yan hanggang northern at Central Luzon area, at umaabot na nga po siya dito sa may Metro Manila. So ina-expect po natin itong surge na ito ay tatagal ngayong araw at unti-unti po siyang hihina sa mga susunod na araw. So most likely yung mabababang temperatura na nararanasan po natin ngayon ay most likely ito na po yung magiging malamig, and for the next few days po unti-unti na pong magiging mainit po ulit yung panahon. Pero dahil expected po natin na magpapatuloy po yung pag-iral ng shear line, ito po yung weather system na nagdudulot po ng mga pag-ulan, especially po sa eastern sections po ng Luzon, ay magiging makulimlim naman po yung panahon po natin over the next few days. Ma'am Rhea, si Dimple Sumana po ito. Good morning po. Ma'am, ako, napa-jacket na nga ako ngayong araw na ito. Ramdam na ramdam ko na ang amihan. Ano pa po bang ibang mga lugar ang makakaranas ng mas malamig na panahon? Especially po areas ng northern Luzon, especially po dyan sa may extreme northern Luzon, dyan po talaga ramdam yung epekto ng amihan dahil dun po yung pinakamalakas na hangin. Pati na rin sa western sections po ng Luzon, dyan sa Ilocos region, as well as portions din po ng Cordillera, sa may Cagayan Valley, at lalong-lalo na po sa may Baguio City dahil dun po talaga nare-record yung mga pinakamababang temperatura, specifically po yung area na ng Benguet. As of 2 a.m. po yung recorded minimum temperatures or temperatures po natin sa Baguio is nasa 17.6, so medyo may kalamigan na din po yun. Pero kung ikukumpara po natin sa mga nakarang araw, nasa 16 degrees Celsius. So nagiging malamig na po talaga yung mga temperatures po sa areas po na yun. Miss Rhea, si Angela Lagunsad Castro naman po ito. Tanong ko lang naman din po, no, meron pa rin po bang mga lugar na nakakaranas ng mga pag-ulan? Yes po, actually malaking bahagi po ng bansa ay, although kahit wala po tayong low pressure area o bagyo na minomonitor sa ngayon, malaking bahagi pa rin po ng Visayas at Mindanao, and most likely by today po magiging maulan din po sa may southern Luzon. So halos kalahating bahagi po ng bansa natin magiging maulan dulot po ng epekto ng shear line, pati na rin po ng intertropical convergence zone. Inaasahan din po natin yan, natatagal po yan hanggang sa buong weekend. So may possibility na makakaranas po ng tuloy-tuloy ng mga pagulan, yung mga areas po, especially sa eastern sections po ng Visayas and Mindanao, at pati na rin sa Bicol region. Kaya pinag-iingat po yung ating mga kababayan dahil possible po yung mga pagbaha, pati na rin yung pagguho ng lupa. Ma'am Rhea, marami pong salamat sa oras ninyo. Pati para maliwanagan po ang ating mga kapatid dahil ramdam na po natin dito sa Metro Manila yung paglamig ng panahon. Salamat po. Pag-asa Weather Specialist, Rhea Torres. Uso po ang sakit ngayong malamig ang panahon dahil sa amihan season. Ayon sa DOH, pinakadelikadong mahawa ang mga matatanda. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nagsimula sa mga anak na nagkaubo, sipon at lagnat. Ngayon, buong pamilya na ni Deseline at Benhur ang tinamaan ng mga sintomas ng trangkaso. Tingin ni Deseline ang pabago-bagong panahon ang dahilan kaya sila nagkasakit. Pag may narinig mo na tumatahol yung isang mong anak, parang isa, 2 araw lang, yung isa tumatahol na rin. Ganon, sinisipong ganon lang. Mabilis lang ang paggawa kasi siguro rin maliliit ng bahay namin. Ang asawa niyang si Benhur, minamalat pa ng makausap namin. Sa gabi, lalo na yung bunso ko, umiiyak dahil nga sa magigising, na hindi makahinga na maayos dahil nga sa sipon, barado yung ilong. Tapos biglang uubo, ayun, magigising ka. Sa Quezon City, nasa 1,464 ang kaso ng influenza-like illnesses hanggang nitong November 23. Mas mababa kumpara noong isang taon na may 2,053 cases. Pero hindi isinasantabi ng LGU na tataas pa ang bilang na yan lalo't nagsimula na ang amihan season na nagdadala ng malamig na klima at maulang panahon. Kaya ang Department of Health bantay sarado na ang pagdami ng influenza-like illness kabilang ang COVID-19. Kasi pagka nagkakaroon ng tag-ulan na, nakasarado yung bintana, nasa loob tayo. Actually, sabi lang nabasa. Hindi actually dahil nabasa. It's actually dahil kulob ka sa isang room with people, one person coughing, hawa-hawa na kayo ng acute respiratory infection.
Delikado raw na mahawa ang mga miyembro ng vulnerable at high-risk population, lalo ang mga nakatatanda. May supply naman daw ng flu vaccines para sa kanila. Yung elderly, pag natamaan ng respiratory illness, magiging pneumonia, mauospital, pwede pang mamatay. Ayon sa DOH, makatutulong ang madalas na paghuhugas ng kamay para di kumalat ang sakit. Uso rin daw ang waterborne diseases gaya ng pagdurumi. Kaya dapat pakuluan muna ang tubig bago inumin para makaiwas sa sakit. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Ilang araw na lang po, Pasko na. Wala nang makakapigil pa, pero pwedeng-pwede pa po tayong humabol sa pagde-decorate ng ating mga bahay. Kaya naman, kukumusahin po natin straight from our Nyora ang bentahan ng Christmas decorations sa TML Holy Crafts sa Antipolo. Mami Chiki, sa mga habol po natin ng mga kapatid, ano po ba yung pwede nilang bilhin dyan? At syempre, ang tanong ng bayan, magkano? Oo! Ganda! Yes, of course! Siyempre, marami silang pwedeng bilhin dito. Ito po ay nakupuntahan na ng mga may alam. Dito po sa Antipolo. Kapitbahay ko lang po dito. Lahat po ng klaseng Santa. Good morning, Santa. Lahat ng ginagawa nila meron dito. Yan po ang uso ngayon. Santa forever. Pero anong klaseng Santa? Malalaki, maliliit? Anong ginagawa? Nagbabasa, nagde-deliver ng regalo. Yan po ang hinahanap ng mga tao ngayon, yung maaksyon na Santa. At lahat po ng klaseng mga decorations for Christmas nandito. Hindi lang po ang mga Santa. Ito po, dito po sa side na to yung mga actually, ito yung lahat ng mga figurines na religious meron sila. Pero syempre, doon tayo sa mga natataon. Buong Belen na life size. Pwede nyo makuha dito sa TML. Nako, tinan nyo po yung baby Jesus. Napaka-cute. Ayan, lahat po. Parang yung mga nagkakasya sa Belen, yung buo, pwede sa harap ng bahay ninyo o sa harap ng mga business ninyo, pwede. Dito naman po yung mga smaller versions. Ayan po, yung mga creche, yung mga Belen, kompleto po sila. Lahat po ng animals at ng baby Jesus at lahat din po ng mga the shepherd. Yan. Kung gusto nyo naman yung isa-isa, isang piraso lang, merong Holy Trinity, the Holy Family, and pang all year round pa nga yan. Halika kayo dito. Dahil napakaraming gusto ko ipakita. Pwede yung mas maliliit na mga pamigay or para sa ibabaw ng inyong mga desk sa office o kayo mga teacher sa desk niyo para kahit papano nararamdaman ninyo ang Pasko. O di kaya yung mga pang-serve, di ba? Lalagyan nyo ng candy. Ang cute, oh! Merong iba-ibang mga design pang bages, pang Gen Z. Or, syempre, pwede nyong ilagyan ng pulveron, ensaymada, kung ano man. Balot nyo, lagyan nyo ng plastic, ribbon. Regalo nyo na yon para matuwa yung riregaluhan ninyo. May kakainin na sila. Reusable pa yung kanilang mga Santa plate, di ba? Cute! Ayan, naku, ang dami ko papakita sa'yo. Hello, ito yung mga snowman. Cute, oh. Yan, parang napaka-sosyal. Para kayong nasa Korea na nag-snow daw kahapon. So marami ng mga dyan, mga snowman na mahahanap sa Korea. Ano pa? Marami pa po tayong gusto nyo pa papakita ngayon? Or bibitinin ko kayo? Mamaya talagang lilibutin natin ang buong TML Factory at makikilala din natin si Miss Tina Borja, ang kanilang bossing dito para makwento pa kung paano ba nila nananatiling mababa ang kanilang mga presyo. Ito po, hindi po nagtaas from the time that they started in mga 20 years ago. Halos mga 10 to 20% sabi na nakita nila na rise in their prices. So talagang pinipilit nila na masabayan ang magandang presyo, competitive price, kahit po syempre nagtataasan na rin ang presyo ng kanilang mga materials. Kaya ito po, tingnan natin kung magkano ang kanilang mga prices. Ang mga Christmas tree, depende na sa size. Syempre meron yung maliliit. Asa na, balik ka na. Dito tayo kay Santa. Ito po, ito yung mga 250. Pero yung mas malaki, ito, nasa ano po yan, nasa mga 15 to 60,000. Pero mamaya na yung mga ibang Santa. 500 to 800, meron din yung 24 inches. Sa Christmas tree naman, ayun. At meron ding 16 inches. So, iba-ibang size ng Christmas tree, iba-iba rin ang mga presyo. Ang Christmas balls, marami po sila dito. Merong small, medium, and large. 250, 300, 350 ang presyuhan. So, depende na rin sa budget niyo. Napakita ko na sa inyo yung mga Holy Family, di ba? Yung 5 inches po, 250. Yung 8 inches, 400. Yung 12 inches, nasa 750. Yung mas malalaki, 2 feet. Yun, yung parang pwedeng sa harap ng bahay. 900 to 2,500. At
Ang mga ribbon, meron po silang malalaki na 1,000 to 1,500. At yun na nga, nabanggit ko yung pinaka-popular na Santa Claus. Ito pa rin po ang pinaka-in-demand sa kanila. Kung gusto niyo yung ganito, life size, malaki pa sa inyo, 16,000, di ba? Pwede niyo isuot yung mga baby niyo dito. Ayan, pero kung gusto niyo maliliit lang, syempre, 250 and above. Meron din silang Christmas lights dito from 1,500 to 2,500 per 10-piece set. So parang one-stop shop na rin kayo dito sa TML. Truly, mighty Lord, yan po ibig sabihin yan. Nako, napaka-accommodating at napaka-babait din nila Ma'am Pina and yung mga tao dito. Kaya pagkabisita nyo, ito na yung tip. Kailangan kayo mag-bargain. Kailangan kayo tumawad. Pero paano gagawin niya? Bumili kayo ng marami, di ba? Kaya barka-barkada kayo pumunta dito para marami kayong mabibili. Okay? Pagbalik natin mamaya, Angela, papakita natin sa inyo yung individually, yung mga price, mga products nila. At ikukwento din ni Ma'am Pina kung paano nga ba sila ginagawa. Back to studio. Dapat pala sumama na ako sa'yo dyan, Mami Chiki. But for the meantime, maraming salamat po sa inyo, Mami Chiki. Inaabangan na ang dalawang upcoming projects ni Julia Barreto dito sa TV5. Pati ang boyfriend niyang si Gerald Anderson magkakaroon din ng proyekto sa TV5. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. Gandang cheek tint lang ang labanan. Sana all. Fresh na fresh. Ala I woke up like this si Julia Barreto sa kanyang latest beauty endorsement. Hindi halata na halos walang pahinga si Julia dahil bukod sa kanyang MMFF entry na Hold Me Close kasama ni Carlo Aquino, si Julia buhos ang iba pang proyekto. I'm just so grateful for the year that it was and the year that it has been. Nag-shine talaga yung grace ni God. Just the other day nga, inanunsyo ang 2 major projects niya dito sa TV5. Ang una ay ang kanyang pagsabak sa solo hosting sa nagbabalik na iconic TV5 show na Artista Academy. At teleserye in the works na Hello Heaven. Kabado nga raw siya. And for hosting, how are you preparing for hosting? Prayers. Yeah. It's gonna be a first time, but it's also been something that I've been wanting to do and try. So this is a good opportunity to do that. And hopefully magustuhan nyo. Kung si Julia busy bee, sinabayan naman niya ng kanyang nobyo na si Gerald Anderson na bibida sa Nobody na mapapanood din soon dito sa TV5. Sa kabila nito, they make it work. We always find time naman. We always find time. Abangan ang MMFF movie ni Julia na Hold Me Close sa Pasko at dalawang major projects ni Julia sa TV5 sa 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Hello, Heaven. So nakita natin si Julia nung isang araw sa trade launch ng TV5. Nung nakita ko siya, kasi si Julia matagal ko nang, di ba Dims, nakikita natin yan, bata-bata pa lang. Oo, ano ka ba? Naging anak ko yan sa Mirabela. Ganon katanda na ako. Batang ina ka. Oo, pero tingnan mo, merong Artista Academy, merong Hello Heaven, di ba? Ang daming mga proyekto. Excited siya nung nakita ko. Siyempre, kinamusta ko si Je. Kasi nung nakita ko, dahil si Je, nakita ko dun sa Star Magic Christmas Ball nung linggo naman. Sabi ko, wala ka. Busy din daw si Julia noon. So sabi niya nga, I'm just excited. Sabi niya na, kinakabahan siya dun sa hosting. Kasi Dims, alam mo yan, yung iba yung atake ng pagiging artista. Iba din yung pagdating sa hosting. Totoo, iba yan. So yan yung mga abangan natin dito sa TV5. Congratulations sa kay Julia. Siksik tayo sa mga bagong programa. Alright. O, ito naman, isa pang balita. From a successful North American tour hanggang sa wedding ng dalawa sa kanilang miyembro, talaga namang masasabing wagi in so many levels ang 2024 na bandang Ben and Ben. At ito pa, may pasabog daw ang banda sa kanilang upcoming concert. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Belinario. 2024 is indeed a winning year para sa bandang Ben and Ben. Siyempre, isa sa mga highlight ang wedding ng mga miyembrong sina Agnes at Pat. Proof yan na talagang love wins. Ine-enjoy ko muna
yung bagong feeling? It feels the same naman. Ngayon, I think mas naging solid lang talaga yung samahan namin. Wagi rin ang grupo sa katatapos lang nilang North American Tour. Kaya naman all set na ang Ben and Ben para sa kanilang third album na The Traveler Across Dimensions. Para sa bagong album, in their new era na ang banda. Magkakaiba sila ng flavor ng yung bawat kanta. Pero maliban doon, meron din kaming hinalo na concept na may kwento siya na may animation. So para siyang animation plus music all in one. In a way, kwento natin siya eh. Kasi lahat tayo dumadaan sa 3 season ng buhay. Pagkabata, tapos dumadaan tayong lahat sa paghihirap. Tapos dumadaan tayong lahat sa kung ano yung natutunan natin sa paghihirap na yun. Ang konseptong yan ang makikita at mafe-feel ng mga liwanag o yung fandom ng Ben and Ben sa upcoming concert nila sa Mall of Asia Arena. Pangako nila, walang tapo ng production, mapa-music man o visuals. At ang pasabog ng Ben and Ben. Nakipag-work din po kami doon sa supplier ng mga wristbands ng Coldplay tsaka ni Taylor Swift mismo na na maging part talaga siya ng experience na basically papailawin yung buong MOA Arena na nakasync siya doon sa mga kanta tsaka para talagang kapag nanonood ka, yung buong arena para siyang kasama siya sa kwento ng concert. Abangan ng bagong album ng grupo, ang concert naman nila ay sa Mall of Asia Arena. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Sa iba pang balita naman po, may pa-contest sa Amerika na naghanap ng kamukha ni BTS Jungkook. Dumayo ang mga kahawig ni Jungkook sa isang park sa Chicago. Ginaya nila ang hairstyle, bihis at pati piercing ng superstar. Sa huli, isang lalaking 20-year-old ang pinakakamukha raw ni Jungkook. Binigyan siya ng certificate at bote ng soju bilang premyo. Tinitingnan ko maigi kung kamukha eh. Uy, di ba si Maui ba? Favorite niya si Jungkook? Si Jungkook ba favorite niya? Ay, si Jimin pala, mali ako. Well, ako kasi hindi naman ako masyado familiar sa mga BTS. K-pop. Diba? Naku, baka may magalit sa akin. Pero kahawig kung ba? titignan ko yan, sasabihin ko siya yun. Kasi nga, from my perspective So, kamukha niya. Ang saya naman kasi may mga pag ganito sila, fun. Alam mo, in light of everything that's been happening sa mundong ibabaw, ay talagang yung mga ganitong klase ng pagsasaya, welcome na welcome, di ba? May gusto ko tanong kay Angela, dahil sa usapin naman tayong kaloka like Tita Dibs. Hindi, totoo to may pagkakataon ba na napagkamalang ka, Angela? Na artista. Oo. Panigurado. Hindi, wala. Sabi lang nila kamukha, ay kamukha niyo po si Ellen DeGeneres, char. Andar na. Ibang Ellen yun Oo. Yun lang. Or si Ina Raimundo. Ganun lang. Pero hindi yung napagkamalan talaga. Hindi mo pinanindigan na ako po yun. Hindi, ba't mo naman? Hindi kasi yung naman nagaganda ng mga Si Andre, kasi pwede naman yun na maganda talaga si Mama Angela nang walang kamukhang iba. Hindi ko natatanungin si Dimples kung napagkamalang ka kasi alam na ng tao kung sino kapag nakikita. Hindi, pero alam mo, napapagkamalan ako si Ate Carmina, si talaga ba? Carmina, Oh my gosh! si Dayani, oo, Carmina. ang pangalan nito, kapatid ni Raver, marami ang kamukha. Ako minsan John Lloyd, minsan Naku, tama na Talaga to. ba? Okay, at ito nga, meron tayong John Lloyd nakikita na puyat. na, diretso na ba? Okay, kasi akala ko meron pa tayo papakita. Heto. At ito po, masabaw, mainit at mausok pero masarap na umaga na naman ang hatid sa atin ni Maui. Mau, ano ba ang mga nakakatakam na pagkain dyan sa Jalan Sugbahan? Good morning mga kapatid! Nako, isa na naman pong mainit naman na masabaw na umaga ang meron tayo ngayon. Dahil nandito tayo ngayon sa Jalan Sugbahan dito po sa Pasig. At nakikita natin marami na naman pong nakahain at nandito tayo ngayon sa kitchen nila para pag-usapan pa po
ang kanilang mga bestsellers at mga dishes dito. Makausap natin si Miss Lorena Orbi, ang Operations Manager po dito. Hi, Miss Lorena. Good morning po, Ma'am Maui. Good morning, kapatid. Bagay kayo sa ating mga viewers. Hello po, magandang umaga. Ayan, good morning, Miss Lorena. Nakikita natin mga sabaw po ang Okay. nandito. Kwentuhan niyo naman po kami, okay? So, kailan muna nag-start ang Jalan Sugbahan? Bali nag-start ang Jalan Sugbahan no February 28, 2024. Okay. This year lang? Yes po. Okay, so bago lang talaga. Oh, yes, ma'am. Okay, so ano po yung mga patok dito? Bakit po ba pinupuntahan ang Jalan Sugbahan? Bali, bukod po sa ating mga mga inihaw, meron po tayong mga soup na mainit. Bali, ano po natin, meron tayong bulalo. Ayan, bulalo. Kansi. Wow, sarap ng kansi. And sinigang sa miso. Okay. Kanina nabanggit niyo po, no, sugbahan. Yes. Alam ko may ibig sabihin po yun sa Bisaya, di ba? Ano ibig sabihin? Yes, ma'am. Bali ito it comes from the word sugba from Bisaya word. Yes, na meaning ay inihaw. Inihaw, kaya naman kanina, di ba, nabanggit yung nga rin po na bestseller, yun po yung mga ihaw-ihaw dito. Okay, Miss Lorena, thank you so much. Kasi ngayon po, pupunta naman ako dito kala chef. Okay, thank you, Miss Lorena. Okay, ito naman, it's time mga kapatid. Nandito sila Chef Francis at Chef Normie para turuan tayo kung paano ba gawin ang kanilang mga bestsellers. Hi, Chef! Hello, okay, Chef Francis, ano po ang maitutulong ko sa inyo today or maituturo nyo sa akin today naman? Pagsislik po ng garlic butter shrimp. Wow, okay. Sarap. Paano natin gagawin? Ayan, so kailangan pag ganyan talaga yung plate ng sizzling ay talagang mainit na mainit. 'Di ba? Tama ba, Chef? Okay. Tapos? Lagyan po natin ng margarine. Okay, margarine. Saan ko po ilalagay yung margarine? Saan? Yan po. Everywhere. Pahid lang. Uy! Talaga naman, nagsisizzle. Okay. Ayan. Lalagyan ko na halos lahat. And then, ano pong next? Lalagyan na po yung garlic butter shrimp. Ita-transfer ko lang. Yes, Okay. Tingnan natin. Wow! Uy! Ang bango! Wow, mga kapatid, amoy na amoy mo yung butter. At grabe, nakakatakam naman to kasi talagang pag sinerve sa'yo, talagang nagsisizzle pa, sobrang init. At yun para sa akin ang masarap pag ulam, yung mainit na ulam. Okay, anong next? Ito naman po yung garlic. Ano, isi-spread lang natin? Lalahatin po, Chef? Konti lang mo. Okay, konti lang. Ganyan? Uy, tama po? Yes, ma'am. Eto, lalahatin? Spring onion. Lalahatin or konti? Konti lang. Okay, spring onions naman po. Ayan, wow! Iba rin talaga na pag maganda yung presentation. Ayan! Ayan na pa. Ang ganda, di ba? At napakabango po. Okay, ngayon naman po kay Chef Normie. Thank you, Chef Francis. Tara, kuya, samahan niyo ako. Dito naman tayo kay Chef. Hi, Chef! Okay, ano pong ginagawa natin ngayong umaga? Nag-ihaw po tayo. Nag-iihaw. Apakasarap naman. Okay. Ito, yung sa inyong chicken. Ano po tawag sa parting to? Pecho. Pecho. Kasi pag pecho, Mas malapad at mas malaman. which is anong part yun? Pakpak. Pakpak. Okay. And then meron din tayong mga barbecue, liempo. Okay. Paa. Okay, ako kasi personally, paang kinukuha ko talaga. Kasi bili ko sa leg. Sa leg, Chef. Okay. Chef, anong kakaiba para sa inyo? Dahil, syempre, ito rin yung isa sa mga dinadayo nyo. Ano pa yung pagkakaiba ng inyong mga pecho or inihaw kumpara po sa iba? Sa palagay nyo? Number one is malapad. Wow. Juicy. Juicy! Yes. Oo nga, kasi iba dry. Yes. So at least ito talaga proud kayo na juicy ang inyong mga pecho. Okay, alright. Chef, maraming salamat. Mamaya po, pagbalik natin, it's my favorite part, tikiman time. Pero for now, balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Maui! Bago tayong, Ayan, humabol. Si Jungkook na Buzz Lightyear. Cute talaga. Anong tawag sa ganyan? Di ba may tawag? May tawag dito eh. Funko Pop. Oh, yun. Cute eh. Ito kamukha talaga ni Jungkook. That's him, di ba? Siya talaga to. Samantala mga kapatid, sa aming pong pagbabalik, pangalawang pasado ng mga balita, paglabag ni Vice President Sara Duterte sa anti-terror law, tinitingnan na ng Department of Justice. Yan at iba pang mga balita ay hatid po sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha.
Department of Trade and Industry, tiniyak na wala ng taas presyo sa pangunahing bilihin hanggang katapusan ng taon. At another Luto Day, gagawa tayo ng nachos na swak sa panlasa, swak pa sa budget. Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo at Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! TGIF! Sa mga nagpaplano pong mag-movie marathon tonight kasama ang pamilya o barkada, perfect pong gagawin natin today dahil low-budget nachos overload tayo. Kasi pag sinasabi natin budget, dahil mahal din yung nachos Naman. sa Oo. labas. Chips itself. Yung appetizer na medyo Totoo yun. mahalin. Pag sinabi mong nachos kasi, uy, pangmamahalin na pang mga mayayaman na tao. Hindi po, pwede natin gawin yung nachos sa budget natin. Hindi yan para sa'yo, Andre, yung okay. nachos. Nacho chips, not your chips. Okay. Pansinin mo naman. Welcome back! Pansinin mo daw yung joke na. Ito, yung mga sangkap muna. Okay, go, Kulit go, ng go. mga anak ko talaga. Go. Cheese-flavored chips, sibuyas, cucumber, kamatis, bawang, giniling o ground pork, garlic powder, cheese spread, tubig at mayonnaise. Okay, sisimulan na natin. Siyempre, mag-oil po muna tayo. Kontian lang natin kasi ang ating giniling ay meron na talagang natural oil. Okay? So, konting mantika lang yung ilalagay mo. Yes, sir. Okay, wag naman super content pala. Okay. Ano ba yung mga fondest memories niyo pagdating sa nachos? Siyempre, kasama yung mga, yung magulang ko, yung mga kapatid ko, siyempre, pag gano'n din, paborito namin ni Pauline yan, ni Pao yan yung nachos, yung Parang comfort pika-pika. food Oo, ninyo. naman. Tapos pag nasa restaurant ka, habang nag-aantay ka nung order mo talaga, yan Yun yung ang kinakain ano mo talaga. appetizer. Okay, ito yung bawang natin. Isasama lang po natin dito sa ating giniling. Okay, yung giniling pwedeng beef, pwedeng pork, pwedeng chicken. Chicken. Oo. At kung nag-iiwas sa taba, pwedeng lean. Tama. Oo, ang bilhin. Tapos ilagay bango lang agad, natin ang ating garlic powder. Yung bawang kasi yun kaya napabango. Yes. Okay, the reason why you don't want masyadong maraming mantika kapag pina-fry ito ay dahil kung pork po ang gagamitin ninyo at may taba-taba yan, hindi yan lean, maglalabas yan ng masyadong maraming oil. You don't want that, no? Oo. Tapos magsesebo-sebo na. Yes. Okay. Tapos lastly, lalagay na natin yung ating pepper. Lagyan natin pepper lang konti. Okay. Yun. Yan. Okay. Saktong-sakto, weekend na. Pwede yan ihahain na pang merienda sa mga anak. Yes, diba? that's right. Bonding Tapos time. medyo tutungin nyo lang kasi ang giniling, kadalasan, pag yan hindi naluto ng maigi, kung yan ay baboy, ma-feel mo pa na lasang baboy. Parang may siya. lansa pa siya. No? Tama naman. Tapos mamaya, after nito, ang gagawin lang naman natin ay hahanguin natin ito dito. Tapos ilalagay lang natin dito, kung may extra oil, you can drain it. And then, what we need to put is our water naman, our cheese, and our mayonnaise. Okay. Later yan. Pero siyempre, unahin natin yung ating beef dahil yan yung... yung meat. Yan lang naman yung kailangan lutuin, di ba? Pork. Ay, hindi ba? Pork ba? Pork yan. Pork. Okay. May sasabihin ako si Andre, kung hindi mo alam kung ano itsura ng beef, yun ay darker meat. Totoo. Darker meat siya. Okay. Kitang-kita. Pwede naman kahit ano di ba? Pwede. Okay. Tapos ito na nga, kung namamahalan po kayo sa baboy na galing ng palengke or galing ng grocery, meron ding mga canned giniling para mas mura at mas mabilis lutuin. Kasi ang canned na giniling, most likely, luto na yan. Pati Iinitin mo mga na magkano lang. yun? Mga... Ito yun. Mga 150, mga... Itong the whole recipe itself. 150 pesos lang. Talaga? Kasha. Okay. Pang marami yun na yun. Yes. Okay, lagay ko lang muna dito, ha? Okay. Set aside. And then, ang next na natin yan ay, syempre, in the same pan na lang, ang iinitin naman natin ang ating cheese at ang ating mayonnaise. Yun ang magiging dip natin with the water, of course. Opo. Wow. Yan.
Galing talaga. Di mo ba na-miss to pagluluto ni Mama Siyempre, Liz? excited na ako. Pero balita ko, naglakad-lakad sa Singapore at nakapag-eat, pray and pamasahe, love. Char. Oo. Saan yung pasalubong namin? Wala? Wala, So, walang let's time. put water. And then, we can turn that back on. Just don't want it on kasi the entire time dahil pwede siyang Masunog, Okay, habang ginagawa natin to, pupunta muna tayo kay poging-poging Manong Ted and gorgeous DJ Chacha. Okay. Welcome back, Angela. Good morning! Yes po! Ninong, wala siyang pasalubong sa inyo? Wala. Walang pasalubong, Ninong. Hindi Walang na baling, time, walang time. Oo, hindi na baling, walang pasalubong na. Ano? Ang importante, nakabalik ka. Yun, no? Sweet naman. Akala ko unimportant ako. Ay, lagot. Nakita mo, nagtatampo na si Hindi, Angela. importante, nakabalik ka. Kaya ka aalis. Uy, hindi ka lagi kang ganyan. Saan Ganyan nagtampisaw siya eh. ito sa Okay. batis ng kaligayahan din Ganyan siya. yan eh. Sige, ito muna. Angela. Pero Oh. si Mommy Dimps, Ano niluluto mo, Ate Dims? Ay, Manong and DJ Chacha, ito po ay yung dip na ng ating nachos. Budget nachos po ito kasi ang ginamit po natin ay cheese-flavored chips lang at yung Giniling. canned na giniling. Yun. Yan ba yung piatos ba yan? Hindi ba? Ay, cheese-flavored, Manong. Hindi ito yun, hindi ito yun. Iba yun. Iba yun. teka, explain ko lang dito ha kay Manong Oo, Ted. sige. Yung nachos, favorite mo to. Naalala mo, kumain tayo minsan. Diba? Yung merong mga giniling, tapos sinasawsaw mo pa. kamatis. Yes, Meron yung yun. kasamang mga kamatis. Yun. Sibuyas. Nachos, naalala mo na. Hindi pa rin. Second silver advance talaga kailangan Okay. nito. Sige, so Haluin lang dyan muna natin. kayo. Abangan namin ang Yes, luto ninyo. Manong. At please lang, ha? Patikim naman. Opo, Gusto papadala ko kami, Ninong. Alam mo, Ninong Manong kahapon ang dami nun. Ewan ko kung ba't hindi na naman nakarating. Hindi na bale, walang problema. Naunawaan naman namin eh. Oo naman. Baka may mga tao mas matindi pangangailangan. Hindi ang gutom. Sige, dyan lang kayo ha. At dito lang kami. Apa. Ito nga po ang News 5 sa 105.9 True FM, sa RPTV, 1PH at sa TV5. May echo ako May ha. echo ka, Parang may gusto kong echo kumanta ka. ng My Way ngayon. At ang mga kapatid natin sa YouTube Sige. Live, sinasabi, hindi raw nila napakinggan ulit ang tinig ni na Angela at nila Dimpy, Hindi pati ba? ni Andres. Alright. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Philo. Ako naman po, si DJ Chacha. At sa ating po mga pangunahing balita, pinagpaliban muna ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig. Para nga po ito sana ngayon ha, kaugnay po ng questionable confidential fund ni VP Sara Duterte. Ayon po kay House Committee Chair Joel Chua, nagdesisyon po ang lupon na wag munang ituloy ang hearing ngayon para hindi sila magamit na excuse ni VP Sara para sa kanyang hindi pagpunta sa NBI ngayong araw na ito. Matatandaan pong ipinasubbi na po ng NBI si VP Sara dahil nga sa kanyang pagbabanta na ipapapatay sina Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Nauna pong hiniling ng bise na i-reschedule daw ang pagpapatawag sa kanya ngayon dahil po kailangan niya raw pong dumalo sa hearing ng Kamara. Pero dahil nga po sa walang hearing, kinukumpirma ng NBI na tuloy ang pagpapatawag sa Vice-Presidente ngayong araw na ito. Tinitignan ngayon ng Department of Justice ang posibleng paglabag ni Vice President Sara Duterte sa anti-terror law dahil sa pagbabanta niya sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa DOJ, maaaring pasok sa Section 4 ng terrorism at Section 5 na commit to terrorism ng anti-terror law ang mga nasabi ni VP Sara. Dahil malinaw naman daw na ang bise ang makikinabang kapag biglang nabakante ang pwesto ng Pangulo. Hindi lamang daw ito simpleng pagbabanta dahil may mga hakbang na siyang ginawa para magawa ito kaya dapat daw itong seryosohin. Sa ngayon, may binuunang task force ang NBI para imbestigahan ang umano'y assassin na kinuha daw ng Vice-Presidente. Samantala po naman, pabalik na ho ng Pilipinas ang nakatatandang kapatid ni Mary Jane Veloso na umano'y nakaranas po naman ng pang-aabuso sa Saudi Arabia. Sa panayam po ng News 5 sa ate ni Mary Jane na si Marie, kanyang ikinuwento ang kanyang dinanas na bangungot sa kamay ng lalaking employer nito sa Saudi Arabia sa loob ng 2 taon.
Ilang ulit daw po siyang hinipuan at madalas nga daw po pinakikitaan ng malalaswang video sa cellphone ng kanyang amo. Naidulog na po ng atin ni Veloso ang kanyang sitwasyon sa Department of Migrant Workers. Sabi po ni DMW Secretary Hans Kakdak, minamadali nila ang proseso po sa pagpapauwi kay Marie. Tiniyak din po ng ahensya na babantayan nila ang investigasyon ng pamahalaan ng Saudi sa naturang reklamo. Umabot na raw sa higit 50,000 questionable birth certificate ang iniimbestigahan ngayon ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Engineer Mariza Grande ng Civil Registration Service na posibleng fraudulent o dinoktor ang mga birth certificate. Kabilang din sa iniimbestigahan nilang napakaraming kaso ng late birth registration katulad ng nasa 3,000 late registrant na nabisto sa Santa Cruz, Davao del Sur. May ilang personalidad din daw na may irregularidad sa birth certificate gaya ng mga sangkot sa issue ng formally at illegal pogo na sina Rose Nonolin at maging si Cassandra Leong. Sa ngayon, humihingi na raw ng karagdagang pondo ang PSA para matugunan ang loophole sa kanilang sistema. Audio po tayo. Mambabatas na bigyan kami ng additional budget kasi kailangan din po namin strengthen yung aming legal service, yung aming fraud management division dahil sa dami po ng mga kaso na tinitingnan po ngayon. Kailangan din po namin strengthen yung technology, yung digitalization. Yan nga po ang tinig ni Engineer Mariza Grande ng Civil Registration Service. At sa ating pong lagay ng panahon nga po, asahan na daw po ang mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa ngayong araw. At ayon sa Pag-asa, apektado nga po ng shear line at ng northeast monsoon o hanging amihan ang eastern section ng Central at Southern Luzon. Kasama diyan ang Cagayan, Cordillera, Aurora, Quezon Province, Laguna at hanggang sa Bicol Region. Magiging maulan din daw sa ilang bahagi po ng Kabisayaan at maging sa Mindanao dahil po naman sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Wala po namang namamataang namumuong sama ng panahon na posibleng maging bagyo sa loob at labas ng ating kapuluan. Samantala mga kapatid, oras muna natin 6:42. Ang oras hatid sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Puntahan po natin ang mga balita sa lalawigan. Patay ang isang rider matapos bumangga sa bakal na tubo na karga ng isang tricycle sa Tigbawan, Iloilo. Sa video, makikitang lumiliko patawid sa kabilang kalsada ang tricycle. Sakto namang dumaan ang humaharurot na motorsiklo hanggang sa nasa pool ng metal pipe ang leeg ng rider. Sa lakas po ng impact, tumila po ng rider. Isinugod ang biktima sa ospital pero binawian din ang buhay. Nasa kustodiya na ng pulis ang driver ng sidecar habang hinihintay pa kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng biktima. Ano ba naman yung tricycle na yan? Bawal po yung ginawa nilang pagkargaho ng mga tubong ganyan. Ay nako po, samantala po naman pinag-iingat po ng NDRRMC ang mga residente sa Negros Island sa posibleng ashfall mula po naman sa Bulkang Canlaon. Ito nga po kasunod ng pagbuga nito ng abo mag-aalas 12 ng tanghali kahapon. Patungo raw ang ibinugang abo sa Timog Kanluran. Nakataas pa rin po ang alert level 2 sa naturang bulkan. Bawal pa rin po ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone sa naturang bulkan. Patay naman ang isang sundalo matapos barilin ang kapwa sundalo sa Sipalay, Negros Occidental. Nadala pa sa ospital ang biktimang si Corporal Arnold Sumaribus. Pero namatay rin kalaunan habang ginagamot sa tama ng bala sa dibdib. Dinisarmahan at inaresto naman ang suspect na si Staff Sergeant Charlemagne Nabehet at nasa kustodiya na ng Sipalay Police. Lumalabas na nagkaroon ng pagtatalong dalawa habang nasa isang birthday party ng isa pang sundalo hanggang sa humantong na nga ito sa pamamaril. Nasagipon ang isang batang lalaki na tinangay ng malalaking alon sa lungsod ng Dumaguete. Sa viral video, kitang hirap din pong makalapit ang mga lalaking sasaklolo sa bata dahil nga madulas din sa tabing dagat. Gumamit sila ng lubid bago po suungin ang matataas na alon at mailigtas po at maiahon ang bata. Nahatid sa ospital ang bata at nasa maayos na ang kondisyon. Paano napunta yung bata?
Provision. Samantala mga kapatid, sa Makilala, Cotabato, natagpuan namang patay ang isang grade 3 student na 3 araw nang nawawala. Ang kwento ng pamilya ng biktima, huli nilang nakitang bata na kumakain sa kanilang bahay bago ito biglang nawala. Base po sa investigasyon, nasawi ang biktima matapos sakalin at pagsasaksakin ng matulis na bagay. May indikasyon ding ginahasa ang biktima. May nakuha ring damit ng lalaki sa crime scene na posibleng pagmamayari ng suspect. May 3 persons of interest na ang mga otoridad. Maganda umaga po naman kay Daddy Galo Ling. Daddy Galo! How are you doing? At maging kay Senyor Rene Chua. Ganda umaga po sa inyo. Kay paring Ray Del Pozo at maging kay Edward Lim. Good morning. At kay Aya Samson. Yan, pag sinabi nating Samson, ramdam mo na kaagad ha, power. Ay, sinabi mo po. Hindi pumapalya yan at kailanman hindi sinasabihan na, Samson, oy, lalaki, kumusta ka naman? Bigo ka na naman ba? Heto ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Diba? Masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men ang bagsik mo. Vroom, vroom. Mapapa, bravo! Katalagya! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores nationwide. Mahalagang palala, ang Bravo'y hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pangbalita sa aming agad na pagbabalik. FM. True FM. Alas 6:52 ang ating tamang oras ngayon. Good morning kay Jarius Bondoca. Good morning, Jarius. At maging dyan sa Baguio City kay Mon Cabrera. At kay Jude Eustaquio, ngayon daw po naka-tune in ang Camp John Hay sa ating pong programa sa 1PH. Thank you so much. Good morning. Ganda umaga po at masayang pag-aagahan po sa inyo dyan. Maganda raw po ang panahon ngayon doon. At salamat din po at maganda umaga dyan sa Davao City kay Nilo at Akay Calyao at maging kay Ma'am Aida Chua at sa kanyang butihing ina dyan po sa Hagonoy, si Inang Esther Perez at ang mother dear po naman ni Engineer Aaron Tolentino na sa Ining Tolentino dyan po sa Hagonoy, Bulacan. At ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman, siniguro po naman ng DTI na wala daw pong mangyayaring taas presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang sa matapos ang mundo, matapos ang taon. Pero naipatupad na raw ang price hike sa ilang Noche Buena items ilang linggo bago po ang Pasko. Hindi po kasama diyan ang mayonnaise, pasta noodles, ilang ham at all-purpose cream. Pagliliwanag po ng DTI, hindi hihigit sa 5% ang iminahal ng mga produkto. Pinayagan daw ito ng ahensya lalo pat ilang imported na produkto rin daw ang nagkaroon ng pagbabago sa presyuhan. Anong pangalan itong bagong DTI Secretary? Apo, ma'am, pwede ho ba akong sumigaw ng Hoy! Gising! Sinabi mo. Samantala sa iba pang mga balita mga kapatid, inaprubahan na ng Department of Agriculture ang karagdagang pag-aangkat ng ilang isda katulad po ng galunggong. Iyan ay bilang pangontra nga sa naging epekto ng magkakasunod na bagyong tumama sa bansa nitong mga nakaraang linggo. Bumaba raw kasi ang produksyon dahil sa sunod-sunod na sakuna. Higit 8,200 metriko tonelada ng isda ang aangkatin ng bansa ngayong nagsimula ng closed fishing season. Itong panahon kung saan bawal manghuli ng ilang uri ng isda sa isang partikular na lugar. Kasunod ng pag-aangkat, inaasahang bababa na ulit ang presyo ng isda na kamakailan lamang ay nagmahal. Dadalhin ang ilang mga aangkating isda sa mga kadiwa store para ibenta sa mga mahihirap. Suportado po naman ng isang grupo ang pag-iimbak sa mga nakukumpiskang frozen meat at seafood para po magamit kapag po panahon ng emergency. Basta raw po ito'y masisigurong ligtas na kainin. Ayon po sa Meat Importers and Traders Association o MITA, maaari itong maging reserbang stock. Wala po naman daw po magiging masamang epekto sa kalusugan kung maiimbak naman ito ng maayos. Dagdag pa ng MITA, makakatulong daw ito sa food security po ng bansa
lamesa at mababawasan daw ang nasasayang na pagkain. Kamakailan po lamang ay hinikayat po ng DA ang Bureau of Customs na maglabas ng 580 metric tons na kinumpiskang umano'y smuggled na frozen mackerel para po magamit daw sa mga nasalanta ng bagyo. Ito po'y nasabat na smuggled pero wala pa rin pong smuggler. Samantala, malapit ng patawan ng karagdagang bayad ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang mga pumapasok na alternatibong pampatamis. Katulad po yan ng glucose, fructose at artificial honey. Bahagi ng paglalagay ng import clearance fees sa mga hakbang ng SRA para mabatayan o mabantayan ang pagpasok ng mga produkto sa bansa. Kapag kasi hindi ito na-monitor, mayayari ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka ng tubo. Pipirmahan na raw ng SRA sa susunod na buwan ng isang utos na magtatakda naman sa import clearance fee sa halagang 10 piso kada isang 50 kilong bag ng raw sugar. Ang malayang pagpasok ng imported na asukal ang sinisisi ng ilang grupo kung bakit humina daw ang demandang local raw sugar. Bukod po dyan, balak na rin daw tutukan ng SRA ang dami ng mga pumapasok na produkto. Siniguro po naman daw ng National Economic and Development Authority o NEDA na walang negatibong epekto sa ekonomiya ang gulo ngayon sa politika. Business as usual daw ang ahensya ayon po niyan kay NEDA Chief Arsenio Balisacan. Nakafocus daw ho naman ang kanila pong ahensya sa pag-abot sa kanila pong mga layunin at ibang targets na meron pong kinalaman sa ekonomiya. Kamakailan lang ay umangat po ang credit ratings ng Pilipinas sa S&P Global Ratings mula stable patungo po ng positive. Dinig din hanggang ibang bansa ang ingay nga po ng awayan at bantaan na nangyayari ngayon sa pagitan po ni VP Sara Duterte laban din po kay Pangulong Junior. Kabilang dito ang umano'y planong pagpapapatay ni VP Sara kay Pangulong Junior, kay First Lady Lisa at maging sa House Speaker. At ngayon mga kapatid, sa oras nga po na 6:57 in the morning. Good morning sa ating mga suki po naman. Ang bilis na nagpadala talaga dito. Yan, ang bilis nitong kanyang pinadalang ito. Ang bango, bagay sa Boss Max Coffee. Tikman mo nga. Oo, magbukbang ka nga dyan. Hindi kasi I do not talk while my mouth is... is full. Oo. No, you do not eat so talagang that your talagang mouth won't tinutuon be ni Ma'am full. Dimpy Thank yan, you. Ayan o, sinamaring Dimpy at good morning kapatid. Ba't walang Naku po. sausage? Oo, ayan. Ang bango. Ba't walang sausage? Hindi ka nachos ito eh. Ba't magkakaroon ng sausage? Ano ba yan? Nachos. Ay, sorry. Oo. Nachos. Hindi ito Okay. breakfast with rice. Oh. Sige, sandali. Ginugulo mo ako eh. Pero salamat, sorry. salamat na marami ha, Ma'am Dimpy at Andres. Angela. At kay Ate Yan. Angela. Thank you. Oo. Si Ate Angela, hindi halata, no? Lagot ka talaga kay Angela. Na ano? Hindi halata na ano? Napuyat ka ako. Yun. Anyway, asan na ba ako? Ito, maganda umaga. Ay, pakiano mo muna kasi... Umaamoy. Oo. Alam mo, parang gusto ko na kasi kumain eh. Oo, nakakagutom. Ang sarap. Mamaya alam mo ito. yung pag naaamoy mo? Kakainin ni Manong Ted daw mamaya. Kunwari ka pa ako kakain ah. Kakainin ni Manong Ted mamaya. Tingnan nyo, ibuton mo direct. Tingnan mo. Parang kakainin ni Manong Ted. Huwag ka maingay, ma. Wala tayo ni ano. Itabi mo, Ma'am kakainin Jane. ni Manong. O, ituloy mo. May sasabihin ka. Ano daw? O, ituloy mo yung sasabihin mo. Ang bango nung nachos. Nakagutom. Oo nga eh. Ay, nako. Oy, ganda umaga po kay engineer ha, sa lahat ng mga engineers, sa lahat din po ng mga architects. Maganda umaga po sa inyong lahat. Pagpupugay po sa inyong pagpapagal para po sa bayan. Tandaan po natin lagi, kapag pinag-uusapan natin ay bakal, doon ka na sa certified. Doon ka na sa dekalidad na hindi ka magsisi. Kapag light steel frames, anong sagot? Say it! Jaya Max Light Steel Frames. Gawa po yan ng Jaya Steel Industries na isang ISO certified company. Certified by the Bureau of Philippine Standards. Kaya naman may PS mark. Kaya sigurado ka sa kanyang kalidad at safety. Jaya Max Light Steel Frames, setting the standard in light steel frames. Higit ng 16 years
na naglilingkod sa bayan. Kaya pagpunta mo sa hardware at depot, sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko. Jaya Max Lifestyle Frames. Para sa ating mga kisame at dingding, Jaya Max Lifestyle Frames. Protektado ka, walang kakaba-kaba at duda. Yun mabibili po yan sa Amado Lim Enterprises. Diyan po naman sa Rojas Avenue sa Rojas City. Parang wala pa doon, ha? Okay? Amado Lim Enterprises, Rojas Avenue sa Rojas City at maging sa Peak Marketing. Ayun! Saktong-sakto. Peak Marketing sa Santa Barbara, Iloilo City. O, diba? Alright. At ang Jaya Max ay available din in all leading hardware stores nationwide, baby girl. Abay, kumain ka na kaagad Ang sarap talaga. Syempre, habang nagje-Jaya Max ka dyan, tinikman ko ang kanilang nachos. Yan, kaya naman talagang bouncy baby girl ka Kita mo, nagsasayaw na ako dito. Kasi nga, nakakain tayo ng nachos. Kahapon talaga, kitang-kita ko, Ang sarap mong kasama sa fiesta, Ay, syempre. Kasi kahapon po namiesta kami. Oo. Talagang, ang tawag sa amin na mga isinama mo ay mga panlaban. Oo. Panlaban sa fiestahan. Bilib din ako talaga sa iyo, Walang matitira. Oo. Walang mawawalan. Oo. Sarap mong kasama. Ay, sinabi mo pa, Sige, baby. so paalam ka na sa ating mga viewers sa TV5. Sa mga kapatid po natin, bago po tayo magpaalam dito sa TV5, 1 minuto po makalipas ang 7:00 ng umaga ang oras na yan. Hatid naman sa ating lahat ng CVM Pawn Shop, ang gadget pawn shop ng bayan. Pwedeng magpadala o magpalit ng pera at magbayad ng bills. Convenient na one-stop shop. Iba ang CVM Pawn Shop. Kami po ay magpapaalam na at kakalas dito sa TV5. Pero ang programang ito, mga kapatid, ay hanggang 10:00 po ng umaga. Pwede po kayong manood sa Signal TV Channel 101 PH at maging sa True FM Channel 19. Sa Signal TV pa rin po yan. Pakabit na po kayo ng Signal TV. Napapanood din po tayo sa YouTube channel ng News 5 Everywhere, YouTube channel ng 105.9 True FM at maging sa Facebook page po ng 105.9 True FM. At higit sa lahat, nasa radyo po tayo. Sa inyo pong mga radyo sa FM 105.9 po kami. Ito pong aming bagong tahanan sa Mega at Metro Manila po yan at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. See you on Monday, mga kapatid. Happy weekend! Budget nachos! Manong Ted, ang DJ Chacha. Tingnan mo, ang ganda ang kulay. Pwede para sa mga gathering na casual lang. Pwedeng pang night in, kumbaga. Pati Mama Dims, iniisip kasi na, yayamanin. Kasya nga po 150 pesos, marami na kayong mga pakain niya, pang-buong barkada, pang-buong pamilya. Isa-isayin lang natin yung ginawa natin kanina. Sige, Sa pan, naglagay tayo ng langis. Nilagay natin yung either canned giniling or any kind of giniling, pork, chicken, or beef. Tapos nilagay natin yung ating garlic powder at syempre pepper. O ano pa, may nakalimutan ako. Mayroon ba? Hindi, yung tama naman, lahat. Kasi inuna mo niluto yung giniling na medyo lean dun sa, kaya kayo na matataba. That's right. Tapos dinulo na lang natin, Mama Dims, yung nilagay mo nga yung dressing natin, yung cheese. Tinanggal na, hinango natin yun. Tapos nilagay natin yung cheese spread or cheese sauce, tapos mayonnaise and water. Yun na yung pinaka-dessert. May iba din kung gusto nyo din ng medyo maasim-asim, pwede mag-sour cream, pwede yung... O kung maanghang. Pero hindi na budget yun. Oo nga. Pag mahal yung sour cream. Oo, anghang na lang, matulungan na lang. May budget ako. Tikman natin. Gusto ko yung giniling, yung karne, pati yung cheese. At saka meron kasing cucumber, no? Meron. Dinagdagan natin pang garnish. Papalasa yun eh. May cucumber. Uy, masarap. Boss, okay ka? Oo, cucumber. Tikman na lang natin. Cucumber! Oo, ganun talaga yun. Ganun namin sabihin sa Pampanga yun. Diba, cucumber? Hindi ka Kapampangan, no? Hindi. Cucumber. Ilocano. Ito, tinikman ko lang yung Ay, masarap pa. Okay. Bigyan natin yung ating mga kapatid natin. Sige. 7:00 na po, mga kapatid. Abangan po mamaya sa ating palawang pasada ng mga balita. Vice President Sara Duterte naasahan pong haharap sa NBI ngayong araw para ipaliwanag ang banta niya laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At netizens, aliw sa mga kakaibang pedestrian na good vibes ang hatid sa kalsada. At sa balik, alindog. Iba't ibang paniniwala tungkol sa tigyawat. May katotohanan nga ba? Sasagutin yan ang ating resident morning doctor na si Doc Richard.
Marami pa tayong pang good vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo, ang... Good morning, kapatid! Hello mga madam, it's your Madam AI. Ito na nga ang inyong daily dose of horoscope. Mga mensahe at signs ng universe to guide you through the day. G, go! And the last workday of the month with extra productivity. Lucky color, crimson red. Lucky number 15. Taurus, mag-distress sa mga ganap ngayong week sa pag-connect sa nature. Lucky color maroon, lucky number 22. Gemini, gamitin ang iyong curiosity para matuto ng mga bagong bagay. Lucky color yellow, lucky number 13. Cancer, set your boundaries. Bawal ang work this weekend. Lucky color pink, lucky number 17. Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Ratsyada na tayo sa ikalawang pasada ng mga balita ngayong umaga. Nagparaya na nga po ang Kamara at ipinagpaliban ang hearing ngayong araw tungkol sa confidential funds ni VP Sara Duterte. Yan ay para wala na raw dahilan na hindi siputin ng bise ang subpoena ng NBI ngayong umaga. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ngayong araw dapat ang susunod na hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng questionable confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pero ipinagpaliban nito ng komite. Yan ay para wala na raw maging palusot si VP Sara na hindi siya makapupunta sa National Bureau of Investigation o NBI. At sinasabi niya kaya hindi siya pupunta bukas sa NBI dahil meron daw po siyang committee hearing na atenan. Para ang nangyari kami pa ang nagiging dahilan para o nagiging excuse para po hindi siya maka-attend. Pinasabina ng NBI si VP Sara dahil sa sinabi niyang nangontrata siya ng papatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Maituturing umano itong grave threat at paglabag sa anti-terrorism law. Nauna nang hiniling ng bise na i-reschedule ang pagpapatawag ng NBI dahil kailangan niya raw dumalo sa pagdinig ng Kamara. At least hindi na magagamit yung committee na palusot dahil alam po namin na mas mabigat po yung kailangan harapin sa NBI. Kinumpirma rin ng NBI na tuloy ang pagpapatawag kay VP Sara. Sa tingin ko naman na tutugon si ating Vice President Sara doon sa aming subpoena at kami nakahanda naman. May panel of investigators ako, puro lawyer, para harapin at pakinggan yung panig ni Vice President Sara. Sinagot din ng mga kongresista ang kumakalat na mensahe raw ng Pangulo na huwag ituloy ang anumang impeachment complaint laban kay VP Sara. Kumalat ang impormasyong ito sa programa ng broadcaster na si Anthony Taberna. Sa isang text message, sinabi raw ni PBBM na hindi importante si VP Sara. Maililihis lang daw ng impeachment ang tunay na trabaho ng gobyerno na para sa mga Pilipino. Ayon sa ilang kongresista, wala silang natanggap na ganitong mensahe mula sa Pangulo. Wala tayong kasiguraduhan kung saan nga po nanggaling yung text messages na yan. Pero kung ang pinag-uusapan impeachment, siguro nasa kanya-kanyang konsensya na yan.
ng mga bawat miyembro ng Kamara kung susuporta sila sa impeachment na may magpa-file. Sa kanyang press conference sa Zamboanga, may buwelta ang bise kaugnay sa posibleng pagpapatalsik sa kanya. And then they can try. And then let's see, diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa ibang balita po, naghain na ng motion to quash ang kampo ng aktres na si Neri Naig Miranda para ibasura ang mga kasong inihain laban sa kanya. Yan po ay matapos siyang arestuhin para sa kasong syndicated estafa. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nakapagpahinga na sa kanyang selda ang aktres na si Neri Naig Miranda na nakakulong ngayon sa custodial facility ng Pasay City Jail. Maayos daw itong sumunod sa patakaran ng Bureau of Jail Management and Penology matapos ang orientation sa mga bagong PDL o Persons Deprived of Liberty. Ayon sa BJMP, wala raw hiniling si Neri o inindan sakit. Ayos naman, wala naman tayong any negative report. It's normal, sir. Usually may mga constant report kasi tayo for any incident. So far, wala naman po. Nobel ang kaso ni Neri na syndicated estafa na dinirinig ngayon sa Pasay RTC Branch 111 at 112. Isinampa ito sa kanya ng dalawang investor sa kumpanya kung saan minsan siyang naging endorser. Sa post ng asawa ni Neri na si parokya ni Edgar frontman Chito Miranda, ipinakita nito ang sulat ng may-ari ng Dermacare Company kung saan naging endorser si Neri. Humihingi ng patawad ng may-ari nito na si Chanda Atienza dahil sa pagkakadawit kay Neri sa problema ng kumpanya sa mga investor na hindi nabayaran ang shares. Ang Security and Exchange Commission noon pa man daw ay sinabi ng iligal ang pagpasok sa investment ng kumpanya ni Chanda Atienza. Wala kasi itong kaukulang registration. Kaya nagsampa ang SEC ng kasong paglabag sa Securities Regulation Code laban kay Atienza at iba pang empleyado ng Dermacare. Kasama rin sa kinasuhan si Neri na itinutulong na nakahikayat sa ilang investors. Nakapagpiyansa na si Neri sa kasong isinampa ng SEC. Pero dahil non-bailable ang syndicated estafa case na isinampa ng ilang investors, nananatili si Neri sa BJMP. Bumuhos naman ang mensahe ng suporta para sa aktres. Kabilang na dyan ang mga nakasama niya sa isang reality show na sina Joros Gamboa, Melissa Rix at marami pang celebrities. Nag-comment din si dating Senator Francis Pangilinan na tiyuhin ni Chito Miranda at nangakong tutulungan si Neri. Sabi ni Pangilinan na biktima rin ng mga estapador si Neri. Ang dapat daw habulin ay ang mga nagpapatakbo ng kumpanyang inendorso ng aktres. Sinubukan pa rin ng News 5 na kuna ng pahayag si Neri pero tumanggi na siyang humarap sa media. Dati na rin nag-post si Neri na hindi na siya konektado sa Dermacare. Hindi niya raw pinahihintulutan ng lahat ng transaksyon ng Dermacare na gamit ang kanyang muka at pangalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nagliyab naman ang isang SUV matapos itong araruhin ang mga concrete barrier sa southbound lane ng EDSA Guadalupe. Kaugnay po niyan, makakausap natin sa linya si News 5 correspondent Hannibal Talete. Hani, anong nangyari sa sumalpok na SUV kanina? Angela, nagliyab ang harapan ng isang SUV habang nakasampa sa Center Island matapos itong bumangga sa mga concrete barrier sa southbound lane ng EDSA Guadalupe. Nangyari ang aksidente kaninang alas 4 ng madaling araw. Dahil dyan, nagdulot ito na mabigat na daloy ang traffic sa southbound lane ng EDSA kanina. Wasak ang harapan ng SUV sa tindi na pagkakasalpok nito sa mga concrete barrier. Nagliyab pa ito dahil sa tumagas na langis. Isang motorista ang tumulong at may respondering mga fire volunteer at ng Guadalupean at BFP Fire Makati. Ligtas naman ang driver ng SUV na pauwi na raw mula sa trabaho. Ayon sa driver ng SUV na tumangging humarap sa kamera, hindi niya raw kabisado ang lugar. Nagulat daw siya sa mga concrete barrier pagdating niya sa Guadalupe Bridge. Umabot ng 1 oras bago nahatak ang naaksidenteng sasakyan. Angela? Maraming salamat, Hannibal Talete. Ito naman po, maagang pampagood vibes naman po muna tayo. Viral po kasi ngayon ang video, hindi lang ng 3 bibe, kundi 12 ng itik na tumatawid po sa Bulacan. Nakuha na ng isang motorista ang grupo ng mga itik na ito. Napaka-cute na parang takot na takot mag-iwanan. Barka-barkada sila. Walang unan habang tumatawid po sila ng kalsada. Yan, sabay-sabay. May gabay pa yan ng dalawa nilang bantay. Hinala tuloy ng netizens, baka may swimming lang sila. Tanong naman ng iba, paano mo nga ba ipapaliwanag sa boss mo? Na boss, na-late po ako dahil may mga itik po
na naglalakad sa kalsada. Bumilib din naman ang netizen sa Anilay Code of Ethics ng mga motoristang naghintay na makadaan sila. Biglaan kaya't madalas na hindi napapaghandaan. Yan ang dahilan kung bakit marami tayong kapatid na nakararanas ng stroke. Base sa huling tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, pangatlo ang cerebrovascular diseases kung saan kabilang ang stroke sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino. May iba't ibang factors kung bakit nasustroke ang isang pasyente. Kabilang na riyan ang lifestyle. Prone din dito ang mga nakararanas ng hypertension, diabetes, obesity at mataas na kolesterol. Ang stroke ay isang atake sa utak, hindi ito atake sa puso. At ang nangyayari yan kasi nagbabara o pumuputok ang mga blood vessel natin sa brain. Malaking bagay na alam mo ang gagawin sakaling makasaksi ng isang taong nasustroke. Yung tinatawag nating be fast. Biglaan yung B, mawala ng balanse o kaya umiikot ng paligid. E, so B, ang E, eyes. Biglang mapuputol ang paningin o mabubulag o magdodoble ang tingin. At yung fast, F-A-S-T, F, tingnan ang salamin, sa salamin ang mukha. Tingnan kumingiwe, no? A, arm, itaas ang kamay, bumabagsak isang kamay, o kaya pag ginawa niyo po itong roll na ito, ba't parang mas mahina itong isang tabing ito? Yung S, speech. Mausap sa kahit kanino, tama ba ang aking salita? Pag utal o hindi makapagsalita, yung T ang importante. Ano yung T? Pumunta ka agad sa isang ospital. Pero time to go to a hospital, agad din dapat madala sa eksperto ang pasyente para mabigyan ng tamang lunas. At kami rito sa Medical City, nasabi na be faster. May ER na hindi naman ginagamit sa iba yan. Yung ER, go to the emergency room na merong kapasidad para tulungan ang pasyente. At ang daming pinakadulo doon yung R, yung recovery. Kasi dapat magawa nating lahat para mas maganda ang recovery ng mga pasyente natin na pumapasok sa ospital. Maraming mga pasilidad kung saan tiyak na maibibigay ang pangangailangan ng pasyenteng na stroke. Merong tinatawag tayong brain attack team. Biglaan yan, merong duty o tsaka mga neurologist, residente, kasama na yung emergency room physician, pati na rin yung mga radiologist. Merong gamot na ibinibigay, pero meron ding bagay na itinutusok sa atin na yung parang catheter para idulot papunta dun sa kung saan yung bara at baka pwede tanggalin yung bara. Yung tinatawag nating mechanical thrombectomy. Doc, ano po yung mechanical thrombectomy? Ito'y isang paraan para matanggal yung bara sa pamamagitan na maglalagay ng catheter, kasarima dito sa ating singit sa baba, at ipaakyat hanggang sa dulo kung saan yung barado at titingnan kung pwedeng matanggal yung barang yon. Hindi lahat ng ospital ay may ganyang kakayanan, lalo na kung kayo ay lampas na dun sa golden period na safe para ibigay yung gamot panglusaw ng bara. Yun ang mechanical thrombectomy. Dahil sa ilang steps, maaari nang mabigyan ng paunang tulong ang mga nakararanas ng stroke. Kaya tandaan ang mga katagang, be faster. Abangan sa On The Go! Mga patok na inasal at inihaw ng Jelland Sugbahan, titikman na ni Maui! Dekorasyong swak sa budget. Aalamin po natin ang tipid tips sa ating nag-iisang nyora, Mami Chiki. At sa balik alindog, mga nakasanayang gawin ng ilan nating kapatid kontra tigyawat. Epektibo nga ba? Sasagutin niya ng ating resident morning doctor na si Doc Richard. Huwag mo kayong alis mga kapatid, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid!
balik tayo dito sa bahay ng mga lumilipat na Santa Claus. Nakita nyo na, very active ang mga Santa dito sa TML Holy Craft dito po sa Antipolo City, kung saan ang mga marurunong ay nagpupunta dito para mag-shopping ng kanilang mga palamuti ngayong Pasko. O yan, tuturuan namin kayo kung ano ba ang mabibili dito. Siyempre, kailangan tawagin natin ang may-ari, Miss Tina Borja. Thank you very much for welcoming us. Alas 4 pa lang nandito na kami. Oo. So eto, sabi ko nga, puntahan talaga ito ng mga yung maramihan bumili, di ba? So tuturuan natin pati yung mga kahit tingi, pwede pala silang bumili dito. Pwede. Oo. Welcome lahat. Welcome lahat. Ito, dala-dala ko to. Gusto ko makita ninyo. Kasi sa simula, ganito po itsura nung parang yung molde. Uukitin muna. Uukitin muna. So yung mga artwork, yung mga magagaling dito sa Antipolo, dito po nagsisimula yan. Tapos, gagawa ng mold. Rubber mold. Opo, ito yung rubber mold. Andyan, parang ito, kinokopya niya yung Inukit. Yun. Tapos ano po yung nasa likod na ito? Ito is pang support lang. Ito It's yung plaster Paris. Okay. Tapos dito na ilalagay yung resin, yung materials. Yung material, parang resin at resin with fiber. Tapos isa para siya stick siya. Yun. So nakunan nga namin yung inyong mga trabahador kanina. So ganyan ang proseso para sa lahat ng produkto ninyo, kay maliit o malaki. Okay. So parang ang nagkakaano dyan kung paano nyo pipinturahan pagkatapos, paano yung mga artist ninyo, mga galing na painter. Ang mga artist natin dito sa Antipolo. Okay. Ma'am, halika, isa-isahin natin yung mga dala-dala natin dito. Ito po yung mga pinaka-popular na mga items ninyo. Sabi ko nga, from big to small. So daanan natin itong mga bagong pauso ninyo, mga hanging Santa. Ito yung mga latest na gawa. Opo. Yan. Parang ano yung gimmick dyan? Yan. Hindi kasi ito, ang tawag nila dito, yung may para ihahang mo lang siya sa mga corner. Yan. Uy, may ganyan to ako sa bahay. Sa stair. Oo. Ay, pwede sa hagdan. Yeah. Ang cute, Ay, parang may yung legs ni Santa, di ba? So, dangling siyang ganyan, di ba? Mas steady pati. Yeah. Magkano yung mga ganito, Tina? 250 lang. 250 lang? Yeah. Iba-ibang klaseng Santa, di ba? Kung gusto nyo, sabi nga nila, iba-ibang ginagawa ni Santa. Ito, di ba? Sabi ko nga, pwedeng lagyan ng candy. Bestseller yan, the best. The best. Ito ang tanong ko sa iyo, Tina. Hindi naman maiwasan, may mga bata. Kung minsan nahuhulog or nababasag. Tapon na ba agad? No, pwede pa yan. Dalhin mo lang sa amin dito. For as long na pwede namin mabuo. Ay, so kasi pwede it's made of resin and fiber. Okay. So pwede natin component. Uy, lalo na kung yung mas malalaki, di ba, na medyo investment, ibabalik ninyo sa TML kay Tina dahil aayusin nila, hindi kayo kailangan itapon. Ayan, diba? Walang Uy, very good yun. Ako. Meron ba silang pwedeng gawin pansamantala? Ano ba yung pandikit sa bahay na? Alam mo, sa handyman, dati sa atin, ang tawag ng Loctite. Loctite? Yung mga yan? Yung parang mga liquid. Yung mga all-purpose. Sige, pangsamantala pwedeng. Pero syempre, dali niyo dito para mas maganda yung pagkagawa, di ba? Meron kayong mga items na linalagyan nyo ng ilaw? Meron. Gaya ng malaking ito. Ito mga balls. Sinasabi ito ngayon sa mga big Christmas balls. Naku, yung mga pang-mall o yung mga sa labas na mga ng munisipyo. Mukhang kayo pwede din sa bahay ito. Pwede ba? Oo. Pwede mo ilagay sa garden mo yan, na nakatap lang ng ganyan. Na isa-isa lang? Pwede rin naman na isa lang. Ganyan. So parang ganyan naman dito. Yan. Tapos nilalagyan nyo ng ilaw sa loob. Yes, pwede yan. Pwede lagyan. Very nice. Pwede ba magpa-customize, magpa-custom order sa inyo? Halimbawa, next year, gusto ko puti ang lahat ng theme sa akin. Papagawa ako ng mga puting mga decoration. Yes, kasi meron dito nagpagawa. Ang theme niya for today, ng year, pink naman. Pink and gold. Wow, so puro ganyan. So pwede kayong gumawa ng kahit anong klaseng mga items. Tapos yun ang kulay. Nagsuko pink at saka gold. Pwede. So kailan kayo kailangan puntahan para umabot ng Pasko? Mas earlier, mas better. July start from itong November. Oo. Magandang balita dito kay Tina. Sabi niya sa akin, kahit na ngayong Kapaskuhan, talagang height of Pasko, hindi nag-iiba yung presyo nila. Lamang, mauubusan kayo. Kaya kailangan mas maaga kayong pumunta, di ba? Uy, naroon tayong paalala sa kanila. Pag-usapan natin yung lights, di ba? Yung ano bang dapat nating alalahanin bilang consumer? Kailangan siyempre yung gagamitin natin wires sa lights natin. Dapat talagang
Yung sa standard. Ay, okay. Yung meron tayong hinahanap na parang tatak. Yeah. Oo, ganon, parang Kasi ICC yata. delikado eh. Ganon. I think it's Import Commodity Clearance, ICC, talagang may sticker yon. Hahanapin ninyo yon, o tsaka yung Standard Certification, PS, Philippine Standard Certification. Talagang meron mga sticker sa Para products pumasok yun, di ba? Wala na, naubos na yung lights nila, pero yung mga binenta yung lights dito, meron noon, di ba? Tina, as usual, ikaw pinupuntahan ng tao dito dahil for a reason. So thank you dahil binuksan niyo ang inyong factory para sa amin. Thank you very much. Bisitahin niyo po dito si Tina Borja sa Antipolo at mamili na kayo bulto-bulto para may discount. Back to studio! Maraming salamat, Mami Chiki! Yes, kapasama tayo Pasko ulit. na. At saka pag si Mama Chiki ang parang tumitingin, nagbebenta, parang mapapasabay ka talaga. Kasi klaseng, Gusto mo ganda. talaga. Mura na, class Class pa. pa. Tama. Siyempre naman, hindi kompleto ang ating araw kung di tayo tatakamin ni Maui. Mau, sana naman nakakarating dito sa studio yung tinitikman mo dyan sa Jelan Sukbahan. Oh, grabe oh. Aga. Ang aga. Ayan, nandito pa rin po tayo ngayon sa Jelan Sukbahan. Dito lang po sa Pasig City. Malapit lang to actually dyan sa studio, ano? At ngayon naman po ang katabi ko, makausap natin. Si Sir Sid Coloma, ang marketing head dito po sa Jelan Sukbahan. Sir Sid, good morning kapatid. Good morning po. Okay, si Sir Sid ang magkukwento sa atin kung ano ba yung mga bestsellers nila. Kaya Sir Sid, simulan na po natin. Ano po yung bestseller nyo sa mga masasarap na nasa harap natin ngayon? Ang bestseller po namin para sa mga magkakaibigan o magkakabarkada is itong barkada bundle namin. Oh, okay. Good for how many yung barkada bundle? Good for 5 to 6 persons po siya. Okay, and iklaro natin ang laman ng barkada bundle na good for 5 to 6 is napakaraming Java rice. Tapos meron pong Pecho po. pecho, barbecue, Barbecue and then liempo. liempo, Yes po. okay. Tapos ito, may sausawan, di ba, na pwede nilang i-mix-mix kung ano yung gusto Yes nila. Okay, tapos itong mga sabaw na nasa harap natin ngayon, kanina, napag-usapan natin to, merong kansi, merong bulalo at ano yung Sinigang isa? sa miso Sinigang po. sa miso. Yes po. Okay. Oh, wait, papakita ko lang yung laman ha, kasi talaga naman, napakalaman po niya mga kapatid. Kita niyo ba kuya? At mausok-usok. I love it. Okay. Gusto ko magsimula sa sabaw kasi gusto kong matikman. Kung talagang malasa nga ba. Sir, nakikita natin talagang maraming tao pumupunta dito. Yes Tingin po. niyo bakit po ang daming pumupunta dito? Dahil po siguro sa service namin at saka sa food, lalo na yung mga chicken. Mga chicken, Yes ano? Pero nakita natin may pork sisig din. Yes Tapos po. kanina yung buttered shrimp yung ginawa natin. Sir, magkano po nag-range yung ganito yung mga pagkain from how much to how much po? Ang price range po ng mga food namin is 150 to 200 po. 150 to 200? Sobrang affordable na rin yun ha. Tsaka napansin ko ang mga customers nyo dito ay ano po, no? Yung mga talaga nagtatrabaho rin. Yes po, around the area lang po. Okay. Nagkaano rin ba kayo? Nagde-deliver din po kayo? Yes po, free delivery po kami within 1 kilometer po. Ah, wow. Tapos Ng pag ano area. may charge na, ayan, Yes po. tatry na natin. Ito yung ginawa natin kanina at ihaw-ihaw. Ang sarap, no? Yes ma'am. Talagang malambot at saka siksik. Okay, sorry, nagsalita ako kahit ang daming laman ng bibig ko. Okay, sir. I'm sure natatakam na po ang ating mga kapatid na subukan dito sa Jelan Sukbahan. Paano po ba kayo mahanap at do promote your your food? Kami nga po pala ay located ang first branch namin dito sa number 7, Pioneer Street, Barangay Capitolio, Pasig City. And ang second branch po namin sa 789 JP Rizal, Makati City po, in front of Old Makati City Hall. Meron din po kami social media, ma'am. Yung Facebook po namin, Jelan Sukbahan, TikTok, and Instagram po. Search nyo lang po, Jelan Sukbahan. Jelan Sukbahan. At nakakatawa po mga kapatid ko, napansin nyo, nagkaroon agad ng second branch. Yes po. So, sabihin ko na siya kapatok na patok. Ayan. Sir Sid, maraming salamat Thank you po. po. Sobrang nag-enjoy kami at napakarami ko pa pong titikman mga kapatid. But for now, back muna po sa studio. Maraming salamat, Ma. Ang sarap nun. Sarap. no? Sana all. Sarap. Parang kumulo yung tiyan ko bigla sa gutom. Di bale, sa Lunes. Wow. Huwag po kayong aalis. Tuloy-tuloy lang po ang happy morning sa pagbabalik ng Good morning, kapatid!
natapos na tasks mo at baka may bagong ibigay. Lucky color copper, lucky number 4. Capricorn, it's a restless weekend. Gamitin din ang productivity sa bahay. Lucky color gray, lucky number 18. Aquarius, ito na ang araw para i-unleash ang iyong artistic side. Lucky color, mint green, lucky number 21. Pisces, huwag mahiya, i-flex ang iyong career goals. Baka i-promote ka na nila. Lucky color, soft pink, lucky number 5. At yan ang daily dose of horoscope, mga paalala mula sa AI o artificial intelligence. Pero ang aming reminder, i-manifest pa rin ang good luck sa gabay ng mga bituin. G, go! Para sa ating Hooray Friday! At 26 days na lamang po mga kapatid, Pasko na! Isang makabulang umaga naman po ang aming naihatid sa inyong mga tatahanan. Kita-kits pa rin po tayo sa Lunes. Happy weekend po ha! Enjoy lamang po ang araw. Spread good vibes mga kapatid. Keep smiling lang. Yan po ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga ang... Good morning, kapatid! Ingat po! See you Monday!